KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog translator, Andy Dors Kabanata 1001 hanggang 1010. Ika-101 na episode ng Hindi Magagapi, Tawag, I-Prick, I-Click, I-Subscribe. Kwentong nobela Kabanata 1001. Ang Heavenly God Realm. Ang kapigatian ng makalangit na Diyos ay isang kaparusahan na ibinigay ng langit. Pagkatapos lamang nilang makaligtas sa paghihiganti ng langit at pagsamahin sa mga batas ng langit, ang isang tao ay matagumpay na makakabuo ng isang God Sea na makatuntong sa Heavenly God Realm. Magtatagumpay sila o mawawasak sa katawan at kaluluwa. Naka-cross-leg sa kuweba, naramdaman na ni Huang Xiaolong ang umiikot na kapigatian na kidlat na namumuo sa mga ulap sa itaas niya. Pagkatapos ay ipinalibot niya ang lahat ng puwersa ng Diyos sa kanyang tatlong kataas-taasang Diyos, na bumubuo ng isang karagatan ng puwersa ng Diyos na kumupo sa kanya sa proteksyon. Boom! Tarat-tarat! Isang pagsabog. Isang makapal na kidlat na parang dragon ang tumama sa tuktok ng bundok kung saan matatagpuan ang kuweba ni Huang Xiaolong sa hindi maintindihang bilis. Sa sumunod na segundo, ang mataas na bundok ay nahati ng mapangwasak na kapangyarihan ng kidlat na gumuho bilang alabok. Ang makapal na kidlat ay sumugod pababa patungo kay Huang Xiaolong. Ang karagatan ng God Force na ipinatawag ni Huang Xiaolong ay nanginginig ng marahas mula sa banggaan bago aktwal na nawasak. Kahit isang maagang Third Order Heavenly God Realm Cultivator ay mahihirapang basagin ang kanyang defense barrier, ngunit halos agad itong nawasak ng Tribulation Lightning. Maaaring isipin ng isa kung gaano kakilakilabot ang mapanirang kapangyarihan nito. Sa totoo lang, nang pumasok ang mga cultivator sa Heavenly God Realm, bihira silang makaakit ng kidlat ng kapigatian na nagtataglay ng nakakatakot na mapanirang kapangyarihan. Ang pinakabuod ng problema ay, si Huang Xiaolong ay isang taong nag-condense ng tatlong Supreme Godheads. Kung mas mataas ang talento ng isang tao, mas malakas ang kidlat ng kapigatian. Matapos basagin ng kidlat ang protective barrier, tumpak itong dumaong sa kanyang True Divine Dragon Physique. Umindayog ang katawan ni Huang Xiaolong ngunit napigilan niya ang epekto. Sa oras na ito, isang nakababahala na puwersa ng kidlat ang lumitaw sa dagat ng kaluluwa ni Huang Xiaolong na umaatake sa kanyang mga Diyos. Iyon ay isang pag-atake ng kaluluwa. Ang kapigatian ng Heavenly God ay hindi limitado sa pisikal na katawan, kabilang din ang mga pag-atake ng kaluluwa. Gayunpaman, ang tatlong kataas-taasang Diyos ni Huang Xiaolong ay malapit ng masira. Nang ang kapighatiang kidlat na iyon ay dumapo sa kanyang mga Diyos, hindi man lang sila natinag, na nagbigay ng ilusyon na ang kidlat ay isang banayad na kilati lamang sa kanila. Gayunpaman, nang malapit ng malagutan ng hininga si Huang Xiaolong, ang mga madilim na ulap ng kidlat ay nagtipon sa ilalim ng siyam na langit sa mas malaking sukat, na lampas sa 1,000 liang diametro. Si Huang Xiaolong ay halos mabulunan sa gulat. Anong nangyayari? Hindi ba ang kapigatian ng Heavenly God ay isang kidlat lamang? Bakit may darating na pangalawa? Ngunit wala siyang oras para mag-isip, baliw na nagpapalipat-lipat muli sa kanyang puwersa ng Diyos, na bumubuo ng isang bagong proteksyon na hadlang sa kanyang sarili. Sa maikling panahon na ito, ang pangalawang pagtama ng kidlat ay umuungal na kay Huang Xiaolong, na katulad ng isang higanting dragon na bumagsak sa lupa. Ang mga agos ng hangin sa diameter na 1,000 li ay naging magulo at magulong, habang ang tunog ng dumadagindong na kulog at kaluskos na kidlat ay maririnig pa sa malayo. Ano iyon? Ang kidlat ng kapigatian sa langit. Sino ang nagtatangkang pumasok sa Heavenly God Realm dito? Pumunta sa Heavenly God Realm. Paano kaya iyon? Ang kidlat na iyon ay napakalaki, ang mapanirang kapangyarihan nito ay maihahambing sa isang taong sumusubok na makapasok sa sinaunang Diyos Realm. Sa malayo, sa labas ng hanay ng mga ulap ng kapigatian, ang mga disipulo ng tatlong sekta ay natulala habang nakatingin sila sa dumadagindong na itim na ulap sa itaas ng kalangitan. Napakalayo nila sa mga ulap ng kapigatian, gayunpaman, naramdaman nila ang pag-iinit ng kanilang balat dahil sa mapangwasak na kapangyarihan. Sa ganitong sitwasyon, kahit na ang Third Order Heavenly God Realm ay malamang na magdaranas ng matinding pinsala kung tamaan.
Sa puntong ito, ang protective God Force barrier sa paligid ng Huang Xiaolong ay muling nabasag ng bumabagsak na kidlat. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Huang Xiaolong na iuubo na niya ang kanyang mga panloob na organo mula sa epekto, damaloy ang dugo mula sa sulok ng kanyang mga labi. Lumitaw ang marami ang mga sugat sa kanyang laman. Kasunod ng matinding sakit sa kanyang laman, ang huling bahagi ng kidlat ng kapigatian ay dumating sa dagat ng kaluluwa ni Huang Xiaolong. Sa pagkakataong ito, ang pag-atake ng kaluluwa ay 3 beses na mas malakas kaysa sa nauna. Nang tamaan ng kidlat ang kanyang 3 kataas-taasang Diyos, narinig ang maugong na kaluskos na naging sanhi ng marahas na pagyanig. Sa kabutihang palad, walang nakikitang pinsala. Nagpakawala ng hininga si Huang Xiaolong na hindi niya namamalayan. Sa sumunod na segundo, gayunpaman, bahagyang namutla ang kanyang mukha dahil sa itaas niya, ang madilim na ulap ay hindi naglaho. Sa halip, tila gumagawa sila ng panibagong kidlat habang ang mga ulap ay kumalat pa na umaabot sa 3,000 liang diametro. Ang pangatlong kidlat. May pangatlong kidlat talaga. TC Fudges. Hindi napigilan ni Huang Xiaolong na magmura. Sa labas ng hanay ng 1,000 li, ang mga nanunood na mga disipulo ay nakamasid habang ang madilim na ulap ay biglang gamulong palabas, lumalaki, at ang kanilang mga mukha ay namutla. Nagsimulang tumakas ang lahat hanggang sa malayo na sila sa hanay ng madilim na ulap bago sila nakaramdam ng ligtas na huminto. Ang mga disipulo ng 3 sekta ay kakatakbo pa lamang mula sa danger zone nang makita nila ang siyam na kidlat na ilang beses na mas makapal kaysa sa unang 2 bumagsak ng sabay-sabay. Lumitaw ang mga bitik sa kalawakan ng mas mabilis kaysa sa maaari nilang ayusin, habang ang mga agos ng hangin ay naging mabangis na bagyo. Ang maliit na bahagi ng isla na may diameter na 3,000 li ay tila isang hiwalay na mundo. Ang lumaragas ang hangin ay umuungol ng mabangis at ang kalawakan ay yumanig na parang magwawakas na ang mundo. Sa labas ng 3,000 li, ang mga bangin at mga taluktok ng bundok ay sumabog sa graba at alikabok, lumilipad sa lahat ng dako. Siyam na kidlat ng kapigatian. Lumalabas lang ang mga ito kapag ang isang Heavenly God Realm cultivator ay pumasok sa Ancient God Realm. May pumapasok sa Ancient God Realm doon. Ngunit ito ang Volcano Isle, tanging ang mga panlabas na disipulo at panloob na mga disipulo lamang ng ating 3 sekta ang maaaring makapasok, paanong may isang taong sumusubok na makapasok sa sinaunang Diyos Realm dito. Tingnan mo, ang siyam na kidlat na iyon ay mas mahina kaysa sa inilarawan sa mga alamat. Ang mga alagad ng 3 sekta ay namangha, at pinagtatalunan kung ano ang nangyayari. Nang ang siyam na kidlat ay tumama sa korona ng ulo ni Huang Xiaolong, ang proteksyon na harang na halos hindi niya naitayo ay parang mga bula sa dalampasigan. Ang siyam na kidlat ay tumama sa katawan ni Huang Xiaolong nang walang hadlang. Ang True Divine Dragon Physique ni Huang Xiaolong na hindi pa gumagaling ay sumabog sa ambon ng dugo na ikinalat ng hangin. Wala na ang kanyang pisikal na katawan. Gayunpaman, hindi ito nagtapos doon. Ang siyam na bolts ng puwersa ng kidlat ay pumasok sa kanyang dagat ng kaluluwa, umaatake sa kanyang 3 kataas-taasang Diyos. Ang kanyang mga pagka-Diyos ay umiindayog ng husto, nagmumula sa mga ito ang mga basag na tunog na para bang anumang oras ay sesubog na sila. Nagpatuloy ang mga ingay sa loob ng ilang minuto bago naging matatag ang 3 Godhead na natiis ang epekto. Sa susunod na sandali, nagpakawala sila ng isang nagniningning na liwanag at isang masayang humuhuni na tunog, tulad ng mga dragon na umuungal, mga archdevil na umaangal, at 10,000 Buddha na sabay na umaawit. Napakaraming larawan ng mga banal na dragon, archdevil, at mga gintong Buddha ang nagpapaliwanag sa kalangitan. Sa ilalim ng ningning ng 3 kataas-taasang Diyos, ang maliliit na butil ng dugo ay nagsimulang magtipon mula sa buong paligid, nagsanib at nagreporma sa katawan ni Huang Xiaolong. Sa puntong ito, wala ng solsi sa kamalayan ni Huang Xiaolong na isinama sa kanyang 3 pinakamataas na Diyos. Isa na itong walang hangganang dagat, isang God Sea. Sa loob ng kanyang Holy Dragon Supreme Godhead ay isang multi-colored God Sea, sa kanyang Archdevil Supreme Godhead ay isang God Sea na itim bilang tinta, habang sa kanyang Infinite Buddha Supreme Godhead ay isang translucent golden God Sea.
Kawakas ay nabuo na niya ang kanyang God Sea, naging isang heavenly God Realm cultivator. Natural, si Huang Xiaolong ay labis na natuwa, ang kanyang puso ay tumibok sa pananabik. Maaari siyang ituring na isang maliit na eksperto ngayon, tama ba? Ang kanyang katayuan at pagkakakilanlan ay hindi magiging pareho. Bukod dito, napansin niyang tumalon talaga siya sa kalagitnaan ng First Order Heavenly God Realm ng sabay-sabay. Na-absorb niya ng buo ang bawat huling strand ng enerhiya mula sa 6 na Ice Jade Ink Fruits na iyon. Matapos malubog sa kanyang kagalakan sa loob ng ilang minuto, kuminahon si Huang Xiaolong at tumayo sa kanyang mga paa. Nang makita ang kanyang paligid na natatakpan ng Mary A. Blade ng damo sa paligid, bumilis ang tibok ng kanyang puso nang maalala ang kanyang karanasan kanina. Kung nagkaroon ng pang-apat na kidlat, siya ay namatay ng walang pag-aalinlangan. Inaalis ang mga kaisipang iyon, pinaikot ni Huang Xiaolong ang kanyang makalangit na puwersa at lumipad. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1002. Pagbabalik sa Barbarian God Sect. Dahil sa malaking pagkakaiba ng puwersa ng gravitational sa pagitan ng Divine World at ng Lower Realm, sa sandaling lumipad ang mga paa ni Huang Xiaolong sa lupa, nawala ng balanse ang kanyang katawan, halos bumagsak ang mukha. Pagkatapos ng 2 o 3 minuto ng mapanganib na paglipad, sa wakas ay nakuha na ni Huang Xiaolong ang gravity ng Divine World. Ang una niyang destinasyon ay ang dating hindi mapagpanggap na lawa. Mabilis na parang araw, kumigit kumulang 15 minuto, bumalik na si Huang Xiaolong sa lawa. Nang matuklasan ng mga alagad ng 3 sekta na lumilipat malapit sa lugar, mabilis siyang nag-drill sa lupa ng 10-10 zang sa ibaba ng lawa. Sa pagtingin sa ilang kilometrong haba ng extreme yang fire ore na ugat na katulad ng isang coiling fire dragon, huminga ng malalim si Huang Xiaolong upang pigilan ang kanyang kasabikan. Nagpapalakpakan ang kanyang 3 godheads habang pinapaikot niya ang kanyang God Force, naglalabas ng maningning na liwanag. Nagpakawala ng mahinang sigaw, ang mga braso ni Huang Xiaolong ay nakaunat sa kanyang harapan, na lumikha ng napakalaking puwersa ng pagsipsip na nagsimulang humila sa ore vein. Ang bigat ng ore vein ay tumama kay Huang Xiaolong na parang isang malaking bundok. Nanginginig ang magkabilang braso niya, pero hindi gumagalaw ang ore vein. Bahagyang kumunat ang noo ni Huang Xiaolong. Sa pag-indayog ng kanyang katawan, nag-transform siya sa kanyang primordial na divine dragon form, gamit ang kanyang malalakas na kuko upang kunin ang extreme yang fire ore vein, hinaila ito pataas ng malakas. Dumagundong. Nayanig ang lupa at nalipat ang lupa. Ang tubig ng lawa sa itaas ay bumubulusok sa matataas na alon. Pagkaraan ng 1 segundo, ang ugat ng mineral ay sa wakas ay lumuwag, dahan-dahang umakyat. Naramdaman ni Huang Xiaolong na parang ang kanyang mga kuko ng dragon ay nagbubuhat ng isang kosmikong bundok, hindi isang ugat na ore. Napakabigat nito na ang kanyang mga kuko ng dragon ay malapit ng matanggal sa kanyang katawan. Higit pa rito, ang nakakatakot na puwersa ng elemento ng apoy na nagmumula sa extreme yang fire ore ay hindi isang bagay na kayang tiisin ni Huang Xiaolong ng matagal sa kanyang kasalukuyang lakas, kahit na sa kanyang primordial divine dragon form. Masyadong mainit iyon, na parang gustong tunawin ng puwersa ng elemento ng apoy mula sa extreme tang fire ore vein ang lahat ng nahawakan nito. Dahil alam niyang hindi niya ito kayang isuko, nagngangalit si Huang Xiaolong at nagpatuloy. Mas maraming disipulo ng 3 sekta ang lumalapit sa lake area, kung susuko siya sa puntong ito, sino ang nakakaalam kung kailan siya makakausad sa ikalawang yugto ng kanyang heaven opening tenet. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay nakuha niya ang ore vein palabas, ngunit ang espasyo ng submerging dragon ring ay hindi sapat upang hawakan ito, kaya pinilit ni Huang Xiaolong na ihagis ito sa espasyo ng godly mount. Zumi. Nang bitawan ng kanyang mga kuko ng dragon ang kanilang hawak sa ore vein, si Huang Xiaolong ay malapit nang bumagsak, ang malawak na reservoir ng God Force sa kanyang 3 Supreme Godheads ay naubos. Hindi na hinintay na bumalik ang kanyang lakas, pinilit niyang tumayo at iniwan ang lawa sa ilalim ng lupa. Umaagos ang tubig mula sa lawa habang hindi pantay ang paggalaw ng alon nito, hindi nakikilala ang tahimik na paligid.
Hindi nagtagal si Huang Xiaolong na wala sa lugar sa isang kisap mata. Isang maikling kalahating oras pagkaalis ni Huang Xiaolong, lumitaw ang unang grupo ng mga disipulo ng tatlong sekta. Ang napakagandang elemento ng apoy na espiritual na enerhiya. Anong meron sa malalim na hukay sa lupa? Ang mga disipulong ito ay sumisigaw ng mataas at mababa habang tinitingnan nila ang wasak na paligid. Makalipas ang 4 na oras, mahigit 3,000 li ang layo ni Huang Xiaolong mula sa lawa. Pagkuha sa umaalon na bulubundukin sa kanyang harapan, si Huang Xiaolong ay lumipad patungo sa isang hindi matukoy na bundok na bumababa sa paanan. Bumubuo ng isang talon kasama ang kanyang God Force, isang 10 metrong lalim na butas sa lalong madaling panahon ay lumitaw sa lupa. Si Huang Xiaolong ay nagpatuloy sa paghuhukay patagilid sa ilalim ng ibabaw ng ilang daang metro hanggang sa siya ay nasa ibaba mismo ng bundok bago bumuo ng 60 metro kwadrado na kuweba. Pinalak niyang pinuhin ang extreme yang fire ore na ugat dito. Kawakas, tinakpan niya ang 10 metrong malalim na hukay at inayos ang isang nagtatagong hanay sa paligid nito bago bumalik sa ilalim ng lupang kuweba na hinukay niya. Pagkatapos ay tinawag niya ang makajos na mount. Sumi at pumasok sa espasyo sa loob sa isang iglap. Tahimik na nakahiga ang ore vein sa lupa habang naglalabas ng nakakapasong init na parang kumukulong magma. Kung ang kanyang cultivation ay nasa high god realm pa, ang nakakapasong init na ito ay sapat na upang masunog ang kanyang balat. Naka-cross-leg sa hangin sa itaas ng extreme yang fire ore vein, sinimulan ni Huang Xiaolong na iikot ang kanyang God Force alinsunod sa pamamaraan ng Heaven Opening Tenet. Ang extreme yang fire ore ay nagsimulang matuno sa isang amber na likido na natipon sa isang makapal na braso na daloy ng enerhiya na pumasok sa katawan ni Huang Xiaolong. Sa unang kontak sa singaw ng enerhiya ng elemento ng apoy, ang katawan ni Huang Xiaolong ay kitang-kitang nanginginig na parang may nagsindi sa kanyang mga laman loob. Sa di kalayuan, para siyang uling na kumikinang sa dilim na may pulang singaw na lumalabas sa kanyang balat. Kinagat ni Huang Xiaolong ang kanyang mga ngipin upang pigilan ang kanyang sarili na mapaungol sa matinding sakit habang pinipino niya ang mga daloy ng nakakapasong enerhiya sa loob ng kanyang katawan na ginagawa itong bahagi ng kanyang lakas. Sa kamalayan ni Huang Xiaolong, ang ningning ng kanyang tatlong kataas-taasang Diyos ay kinulayan ng maliwanag na pula ng baga. Kasabay nito, kakaibang nararamdaman niya ang kanyang mga pagkadyos at true divine dragon physique na nagiging mas malakas habang pinipino niya ang extreme yang fire ore na ugat. Makalipas ang kalahating buwan, unti-unti siyang nakikibagay sa nakakapasong init na bumabalot sa kanyang katawan. Sa panahong ito, tumaas din ng kaunti ang bilis ng kanyang pagpino. Habang ang tatlong Diyos ng Huang Xiaolong ay patuloy na sumisipsip ng enerhiya, ang ilang kilometrong haba ng ore vein ay lumiit sa laki habang lumilipas ang mga araw. Lumipas ang oras habang si Huang Xiaolong ay nanatiling hindi nababagabag sa pag-iisa habang ang labas ng mundo ay nasa kaguluhan. Patay na ang personal na alagad ni Elephant Genesis Sect Grand Elder Zhao Chenyuan, si Han Yang, isang mahuhusay na magsasaka na may mataas na gradong rank 10 Godhead. Namatay siya sa Volcano Isle. Nang kumalat ang balita, tumama ito sa Elephant Genesis Sect na parang lindol sa itaas ng rango ng 10 sa Richter scale. Maging ang Barbarian God Sect at Great Whale Sect ay naalarma sa balita. Namatay si Han Yang sa Volcano Isle. Galit na galit si Grand Elder Zhao Chenyuan ng Elephant Genesis Sect kaya nagmamadali siyang bumalik mula sa extraterritorial Devil Battlefield ngayon. Gusto niyang personal na imbestigahan ang dahilan ng pagkamatay ni Han Yang. Siguro kung ang Han Yang na iyon ay namatay sa panga ng isang demonyong hayop o pinatay ng isang disipulo mula sa tatlong sekta. Maasahan lang natin na ito ay isang demonyong hayop. Kung ang pagkamatay ni Han Yang ay nauugnay sa mga disipulo ng tatlong sekta, kapag nalaman na sila, ang buong Green Cloud Island ay kakalad ka rin sa kaguluhan. Oo ang pagkamatay ng isang henyo tulad ni Han Yang ay isang malaking kawalan sa Elephant Genesis Sect. Tiyak na gagawin nila ang lahat para sa paghihiganti. Si Han Yang ay isang peak late second order heavenly God realm master, walang marami sa mga panloob na disipulo ang may kakayahang pumatay sa kanya. Ang taong iyon ay dapat na kahit isang mid third order heavenly God o mas mataas.
Sa Volcano Isle, ang pagkamatay ni Hanyang ay pinag-usapan sa lahat ng dako ng mga alagad ng tatlong sekta na may pagkabigla at kaba. Ngunit si Huang Xiaolong ay ignorante sa hanay ng mga kaganapang ito na nagaganap sa labas ng mundo. Sa isang kisap mata, 5 buwan ang lumipas. Ang ilang kilometrong haba ng extreme yang fire ore na ugat ay nabawasan sa 12 metro lamang ng tatlong pinakamataas na Diyos ng Huang Xiaolong, nakahawig ng isang maliit na masunering ahas. Kung nalaman ng iba ang tungkol sa nakakatakot na bilis ng pagpino na ito, malamang na matatakot sila hanggang sa mamatay sa lugar. Matapos tumapak si Huang Xiaolong sa Heavenly God Realm, kahit na ang high level na Heavenly God Master's refining speed ay mahuhuli. Ilang araw pa ang lumipas bago ang huling dosenang metrong iyon ay ganap na pino ni Huang Xiaolong. Sa madaling salita, nakalunok siya ng extreme yang fire ore na ugat ng ilang kilometro ang haba sa loob ng mahigit 5 buwan. Si Huang Xiaolong na nananatili pa rin sa huling 5 buwan sa wakas ay nagmulat ng kanyang mga mata. Ang unang bagay na ginawa niya ay suriin ang kanyang panloob na kondisyon sa kanyang banal na kahulugan. Matapos isama ang enerhiya ng extreme yang fire ore na ugat sa kanyang true divine dragon physique, hindi lamang lumawak at maraming beses na lumakas ang kanyang mga meridian at ugat, sa isip ni Huang Xiaolong ay tila mga fire dragon ang lumalangoy ng masigla sa kanyang mga ugat. Ang parehong masiglang enerhiya ng apoy ay pumuno sa kanyang mga laman loob, laman, at dugo. Sa ibabaw ng kanyang tatlong kataas-taasang Diyos ay isang layer ng matinding yang fire na katulad ng isang protection na banal na baluti na nagbuga ng isang kaakit-akit na pulang glow. Higit sa lahat, ang kanyang lakas ay tumaas hanggang sa huling bahagi ng First Order Heavenly God Realm. Kalahating hakbang na lang at maaari na siyang umaban sa Second Order. Panahon na para bumalik sa Barbarian God Sect. Tumayo si Huang Xiaolong na may pinanubik na kumikinang sa kanyang mga mata. Mayroon pa ring 20 dagdag na araw bago ang labanan ng Submerging Dragon Rankang, tama ang timing. Kasunod nito, inisip niya kung nakalusot na ba ang Zhou Wanchen na iyon sa Heavenly God Realm. Isang malamig na pagngisi ang nagtaas sa gilid ng kanyang mga labi sa isiping ito. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1003. Mga disipulo sa pagpapatupad ng batas ng Elephant Genesis Sect. Pagkalabas mula sa kuwebang tinitirhan niya ng mahigit 5 buwan, tinukoy ni Huang Xiaolong ang direksyon ng kanyang destinasyon at nagpatuloy sa paglipad sa direksyon ng pantalan ng mga barko. Hindi pa masyadong nakakalayo si Huang Xiaolong nang marinig niya ang mga disipulo ng tatlong sekta na nag-uusap tungkol sa pagkamatay ni Hanyang. Ang master ni Hanyang, si Zhao Chenyuan ay dumating sa Volcano Isle. Napatas ang isang kilay ni Huang Xiaolong sa kanyang narinig. Pagkatapos ay binasa niya ang mga detalye ng kaganapan. Matapos patayin si Hanyang, nilinis niya ng mabuti ang eksena, tiwala na hindi siya nag-iiwan ng anumang pahiwatig, kaya hindi nag-alala si Huang Xiaolong na si Zhao Chenyuan o sinumang iba pa mula sa Elephant Genesis Sect ay makakahanap ng anumang mga pahiwatig. Hindi banggitin ang katotohanan na si Hanyang ay isang pit plate Second Order Heavenly God Realm Cultivator. Dahil dito, si Zhao Chenyuan at ang iba pa mula sa partido ng investigasyon ng Elephant Genesis Sect ay natural na mas magtutuon ng pansin sa mga disipulong may paglilinang ng Third Order Heavenly God Realm at higit pa, na tinatanaw si Huang Xiaolong sa proseso. Sa kabila ng matinding galit na dulot ng bagay na ito, hindi ito isinasapuso ni Huang Xiaolong. Matapos ang ilang araw na paglipad, nakita niya ang lumilipad na daungan ng mga barko sa abot tanaw. Si Huang Xiaolong ay lumilipad pasulong nang mapansin niya ang mahinang pagbabago-bago ng enerhiya sa unahan. Ang kanyang banal na pakiramdam ay kumalat at agad na natagpuan ng isang tao. Chen Jinji. Bagamat hindi pa niya nakita ng personal si Chen Jinji, kilala ni Huang Xiaolong ang kanyang mukha dahil sa mga alaala ng nag-iisang Barbarian God Sect na inner disciple na pinatay niya, kaya naman nakilala niya si Chen Jinji sa isang sulyap. Tumikim si Huang Xiaolong, "Iso, ikaw pala." Kanina pa niya pinag-iisipan kung paano haharapin itong Chen Jinji pagkatapos niyang bumalik sa Barbarian God Sect, ngunit ngayon ay mas maaga niyang haharapin ang bagay na iyon na gusto niya. Si
Si Huang Xiaolong ay nagpatuloy sa paglipad na parang wala siyang nakitang abnormalidad. Nang makita ni Chen Jinji si Huang Xiaolong na lumilitaw mula sa kanyang pinagtataguan, lumukso sa tuwa ang kanyang puso. Handa siyang patayin si Huang Xiaolong sa pamamagitan ng palihim na pag-atake nang hindi inihayag ang kanyang sarili nang tumigil ang kanyang mga aksyon. Maaaring lumipad si Huang Xiaolong sa himpapawid, ang paghanap na ito ay ikinagulat ni Chen Jinji. Ang brat ay talagang nakalusot sa Heavenly God Realm. Wala pang isang buong taon mula nang matanggap si Huang Xiaolong sa Barbarian God Sect. Matapos lumipas ang kanyang pagkabigla, tumindi ang layunin ng pagpatay sa mga mata ni Chen Jinji. Ang Huang Xiaolong na ito ay dapat mamatay ngayon. Kung hindi, kapag ang brat ay bumalik sa Barbarian God Sect at na-promote sa isang panloob na disipulo, ang pagpatay sa kanya ay mas mahirap. Sa pag-iisip nito, hindi na nagpigil si Chen Jinji, ganap na nagpalipat-lipat sa kanyang makalangit na puwersa. Ang God Force na nagtitipon sa kanyang palad ay naging masiksik, umaakyat sa kapangyarihan. Nang si Huang Xiaolong ay nasa loob ng 30 metro mula sa kanya, si Chen Jinji ay sumigaw, na inihampas ang kanyang kamao sa kanya. Black Corpse of the Poison King Feast. Kaagad, lumitaw ang isang itim na aura ng kamatayan, umiikot na parang galit na alon ng dagat. Isang balabal ng kadiliman ang itinapon sa langit. Ang Barbarian God Sect ay nakatayo sa Green Cloud Island sa loob ng 1,000,000 taon, ang mga henerasyon ng mga nauna nito ay nakatuklas ng maraming dakilang mga sinaunang masters, cultivation tirahan. Kabilang sa kanilang mga natuklasan ay kasama ang mga diskarte ng masasamang magsasaka at sining ng labanan. Ang Black Corpse ng Poison King Fist na ito ay isa sa mga mas makapangyarihan. Sa kabilang banda, hindi maraming mga disipulo ng Barbarian God Sect ang pipiliin na linangin ang mga sining ng labanan ng masasamang magsasaka na ito. Sa kabila ng kanilang mataas na kapangyarihan sa pag-atake, ang mga discarding ito ay mahirap matutunan, hindi pa banggitin ang sakit na kanilang naranasan upang maisigawa ito. Habang pinapanood ang kamao na tatama sa kanya, biglang huminto si Huang Xiaolong at gumanti ng Great Void Divine Fist. Dumagundong. Nayanig ang paligid dahil sa pagsabog ng impact. Pinilit ng banggaan si Chen Jinji na lumabas sa kanyang pinagtataguan habang siya ay sumuray-suray pabalik ng ilang beses, sa wakas ay nagpapatatag ng kanyang sarili 1,000 metro ang layo. Si Huang Xiaolong ay umatras din sa katulad na distansya. Ikaw. Si Chen Jinji ay nakatingin kay Huang Xiaolong na may nakakatakot na ekspresyon nang mabawi niya ang kanyang balanse, malinaw na nakasulat sa kanyang mukha ang pagkabigla sa kanyang puso. Paano ito naging posible? Siya ay isang late third order Heavenly God Realm, paano siya makakalaban ni Huang Xiaolong ng pantay sa mga tuntunin ng lakas? Hindi nagabala si Huang Xiaolong sa ekspresyon ng lubos na pagkagulat sa mukha ni Chen Jinji. Tumingin siya sa kanya, bahagyang umiling, tila nalulungkot habang sinasabi, Chen Jinji, kung hindi ka pumunta sa Volcano Isle, nabuhay ka pa sana ng kaunti. Alam mo kung sino ako. Biglang natuyo ang lalamunan ni Chen Jinji. Humiti si Huang Xiaolong ngunit walang saya sa kanyang mga mata, alam ko rin na pinsan ka ni Lin Chaochun. Madilim ang mukha ni Chen Jinji nang may pumasok sa isip niya, sinabi ba sa iyo ni Wang Fei ang lahat ng ito? Wang Fei ang pangalan ng inner disciple na nakabuntot kay Huang Xiaolong mula sa lumilipad na barko. Talagang pinagtaksilan siya ni Wang Fei. Maaari mo siyang tanungin pagdating mo sa impyerno. Naging malamig ang boses ni Huang Xiaolong. Patay na si Wang Fei. Tumalon ang puso ni Chen Jinji sa kanyang lalamunan. Kung sinabi ni Huang Xiaolong na bago ang paglipat na kanilang ipinagpalit kanina, hindi maniniwala si Chen Jinji na ang isang late second order Heavenly God Realm cultivator tulad ni Wang Fei ay namatay sa mga kamay ni Huang Xiaolong, isang bagong panlabas na disipulo ng kanilang Barbarian God Sect, ngunit nakatikim lang siya ang lakas ni Huang Xiaolong. Biglang napatras si Chen Jinji sa pagtawa. Si Huang Xiaolong ay hindi nagmamadali, mahinahong pinapanood ang mga kalokohan ng iba. Huang Xiaolong, natatakot ako na hindi mo alam ang kapahamakan na dinala mo sa iyong sarili sa pagpatay kay Wang Fei. Siya ay miyembro ng pamilya Wang ng Green Cloud Island.
Kahit na hindi kita patayin ngayon, hindi ka rin pababayaan ng pamilya Wang. At muli, ayon sa mga panuntunan ng Barbarian God Sect, ang pagpatay sa magkaparehong sekta ng mga kapatid ay isa ng krimen na mapaparusahan ng kamatayan. Isang walang awa na kislap ang lumiwanag sa mga mata ni Chen Jinji. Ganoon ba? Tila hindi natarante si Huang Xiaolong sa mga salita ni Chen Jinji, sa tingin mo ba ay makakatakas ka at makakapagbigay alam sa Wang family? Napangiti si Chen Jinji, sa tingin mo mapipigilan mo ako? Sa palitan nila kanina, pare-pareho silang pinagtagpo. Hindi rin nakakuha ng mataas na kamay. Kahit na may iba pang pamamaraan si Huang Xiaolong, tiwala pa rin si Chen Jinji na magagawa niyang ligtas na malumpasan siya. Ang sagot ni Chen Jinji ay halos hindi lumabas sa kanyang bibig nang makita niya si Huang Xiaolong na nagiging isang primordial divine dragon sa harap mismo ng kanyang mga mata. Isang makapangyarihang kapangyarihan ng dragon na nagmula sa malupit na sinaunang panahon ng bumalot sa langit at lupa. Ang momentum ni Huang Xiaolong ay tumaas ng ilang beses sa isang iglap. Nawala ang ngiti ni Chen Jinji. Katatapos lang niyang tumakas, ngunit nakaharang na si Huang Xiaolong sa daanan sa kanyang harapan. Ang mga kuko ng dragon na kasing laki ng isang maliit na bundok ay bumagsak kay Chen Jinji. Ang nagninangas na palaspas ng marahas na unggoy. Nang maramdaman ang banta ng kamatayan, ang lakas ng Diyos ni Chen Jinji ay nagnangalit, ang mga kaluskos at mga ingay na nagmumula sa kanya habang ang kanyang katawan ay namamaga ng doble sa orihinal na laki nito. Ang kanyang mga mata ay naging pula ng dugo, umaatake kay Huang Xiaolong. Ang Violent Apes Fiery Palm ay isa sa mga battle arts ng demonic beast clans na maaaring tumaas ng husto sa attack power ng isang tao. Nagkaroon ito ng masamang epekto at naubos ang sigla ng isang tao. Ang ilang mga disipulo ng Barbarian God Sect na nagsasanay ng battle arts ay bihirang gumamit nito, ngunit si Chen Jinji ay desperado. Umalangaw-ngaw ang isang dumadagandong na boom sa kalangitan. Ang alikabok at buhangin ay lumipad sa hangin, itinaas ng malakas na shockwave, at maging ang mga nagtataasang puno sa di kalayuan ay nabunot. Naramdaman ni Chen Jinji na parang isang higanting bundok ang bumangga sa kanya at napaatras ng husto mula sa pagkakabangga, bumagsak sa lupa ilang daang metro ang layo. Napuno ng dugo ang kanyang paningin, napuno ang kanyang bibig at ilong kahit na umaagos mula sa kanyang mga tainga. Nakahandusay na nakahiga sa hukay, bumubulwak ang dugo mula sa kanyang bibig na parang mainit na bukal. Ang kanyang isip ay isang muddled paste. Bilang isang late Third Order Heavenly God Realm Cultivator, pinatay ang Violent Apes Fiery Palm sa panganib na masira ang kanyang sigla na wala pa rin, nawala ng lubusan sa gayon. Paano? Bakit? Hindi ba't itong si Huang Xiaolong ay mayroon lamang pinakamataas na ranggo na ikawalong Diyos? Paano siya naging freak? Siya ay umaban sa Heavenly God Realm sa wala pang isang taon pagkatapos pumasok sa Barbarian God Sect, diretso sa peak late First Order Heavenly God Realm noon. Siya ang kakatwang peak late First Order Heavenly God Realm na kayang talunin ang late Third Order Heavenly God na tulad niya. Ang antas ng napakalaking talento na ito ay nag-iwan sa kanilang kasalukuyang punong disipulo na si Chen Hao sa alikabok ng 10,000 milya. Dumating si Huang Xiaolong sa itaas ni Chen Jinji sa isang kisap mata, ang kanyang malalaking mata ng dragon ay walang emosyong nakatingin sa figure sa ibaba. Nakahiga doon si Chen Jinji, pinakislatan si Huang Xiaolong ng isang malungkot na ngiti. Tanong niya sa mahinang boses, Huang Xiaolong, bago mamatay, may kahilingan ako. Magsalita ka. Pakibilisan. Sabi ni Chen Jinji. Huwag kang mag-alala. Tinipsip ng Dragon Claw ni Huang Xiaolong si Chen Jinji palabas mula sa hukay, pagkatapos ng maikling paghagod ng kaluluwa, pumalakpak ang kanyang mga kuko ng dragon. Inalis ni Huang Xiaolong ang Godhead at Spatial Ring ni Chen Jinji bago sinunog ang kanyang bangkay gamit ang isang kisap mata ng bolang apoy. Kasunod nito, nagpatuloy siya patungo sa lumilipad na daungan ng barko. Gayunpaman, mula sa malayo, nakita ni Huang Xiaolong ang mga disipulo ng Elephant Genesis Sect na nakapalibot sa punto ng paglipad ng barko nang napakahigpit na kahit isang langaw ay hindi makalusot sa kanila. Isa-isa nilang tinitingnan ang lahat ng mga alagad na umaalis sa Volcano Isle. Tawag.
I-prick, i-click, I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1004. Nagsisimula ang labanan sa pagraranggo. Nang makita sila, maingat na pinagtagpo ni Huang Xiaolong ang kanyang aura bago naglakad patungo sa barko na may banayad na ekspresyon. Dalawang disipulong nakasuot ng damit na nagpapatupad ng batas ng Elephant Genesis sect ang hamarang sa daanan ni Huang Xiaolong, ngunit napansin niyang nakasuot siya ng panlabas na disciple robe ng Barbarian God sect. Nagtanong lang sila ng ilang mga walang kwentang tanong. Nang maramdamang walang kaina-hinala kay Huang Xiaolong, hinayaan nila siya. Matapos magbayad ng 500 shenbi para sa pamasahe pabalik sa Wing Tiger City, sumakay si Huang Xiaolong sa lumilipad na barko nang hindi lumilingon. Ang barko ay napuno sa maikling panahon at hindi nagtagal ay umalis mula sa mga pantalan. Pagkaraan ng 10 araw ng paglipad, sa wakas ay nakabalik na si Huang Xiaolong sa Barbarian God sect. May 5 araw na natitira hanggang sa labanan ng mga Outer Disciples, Submerging Dragon Rankan. Gayunpaman, ang pagpaparehistro ay nagsimula na ilang araw na ang nakalipas. Kaya, sa kanyang pagbabalik, si Huang Xiaolong ay hindi bumalik sa kanyang silid, sa halip ay tumungo sa Submerging Dragon Hall upang magparehistro para sa ranggo na labanan. Habang papunta siya sa Submerging Dragon Hall, pumasok sa tenga ni Huang Xiaolong ang pag-uusap ng mga dumaraan na disipulo. Ang henyong panlabas na disipulo ng batch na ito na si Zhou Wanchen ay tunay na tumutupad sa kanyang reputasyon bilang pinakamaliwanag na bituin ng Zhou family sa huling 10 milenyo. Nakarating na siya sa Heavenly God Realm pagkatapos lamang ng 9 na buwan sa Barbarian God sect. May nagsasabi na talagang nag-advance siya 2 months ago. Narinig ko rin na inimbitahan siya ni Senior Brother Chen Hao na sumali sa Sky Dragon League. Tila pinapahalagahan ni Senior Brother si Zhou Wanchen, nakita pa nga siyang nagbibigay ng patnubay sa kanya. Totoo. Hindi ko inaasahan na personal siyang gagabayan ni Kuya. Pagkatapos ng lahat, si Senior Brother Chen Hao ang numero 1 pinakatalentadong disipulo ng ating sekta sa nakalipas na 100,000 taon. Nagrehistro si Zhou Wanchen para sa Submerging Dragon Ranking Battle, mukhang ang unang lugar ay tiyak na kanya. Ang sect chief ay bumalik mula sa extraterritorial Devil Battlefield. Nabalitaan ko na siya ay magmasid sa ranggo ng labanan at tatanggapin si Zhou Wanchen bilang kanyang personal na disipulo sa harap ng lahat kapag siya ay nanalo sa unang pwesto. Napangisi si Huang Xiaolong habang nakikinig sa mga salita ng paghanga at inggit sa paligid niya. Nakapasok na si Zhou Wanchen sa Heavenly God Realm. All the better. Mag-aalala siya kung hindi. Makalipas ang ilang oras, dumating si Huang Xiaolong sa Submerging Dragon Hall. Dahil sa kanyang performance sa Disciple Recruitment Assessment, nakilala siya sa isang sulyap ng bagong batch ng mga panlabas na disipulo nang siya ay lumitaw sa bulwagan. Kakapasok lang ni Huang Xiaolong sa bulwagan ng hamarang ang 2 bagong panlabas na disipulo. Huang Xiaolong, saan ka nagtago nitong mga nakaraang buwan? Sa wakas mayroon kang lakas ng loob na magpakita ngayon. Ano, naparito ka talaga para magparehistro para sa labanan sa pagranggo ng paglubog ng dragon. Sa tingin mo ba ay kwalipikado kang maging kalaban ni Kuya Zhou Wanchen? Tumikim ang isa sa kanila na parang nanghihinayang. Noong Disciple Recruitment Assessment, pangalawa lang ang nakuha mo dahil nandaye ka. Ang isang wastrel na tulad mo na may pinakamataas na ranggo na 8 Diyos ay hindi kwalipikadong hamanin si Kuya Zhou Wanchen. Sumama ang isa pa at idinagdag, hindi na kailangan ni Kuya Zhou Wanchen na kumilos ng personal, kahit isang kamay ko ay madali kang mapipiga sa sahig. Ang 2 panlabas na disipulong ito ay nireranggo sa ika-4 at ika-5 sa pagtatasa. Ang pang-4 na ranggo ay pinangalan ng Jiang Yi, habang ang ika-5 ranggo na disipulo ay si Kui Zifen, na parehong nagtataglay ng mataas na ranggo na 9 na Diyos. Ang resulta ng Disciple Recruitment Assessment ay nagbunga ng malaking kawalang kasiyahan sa kanilang mga puso nang ang isang tao na may pinakamataas na ranggo na 8 Diyos tulad ni Huang Xiaolong ay nakatayo sa itaas nila sa listahan. Higit pa rito, pagkatapos ng mga buwang pagsisikap na ito, ang kanilang mga lakas ay lubos na bumuti.
Bagamat hindi pa sila nakakapasok sa Heavenly God Realm tulad ni Zhou Wanchen, naabot pa rin nila ang perfection stage sa late 10th Order High God Realm. Ang malamig na tingin ni Huang Xiaolong ay tumama sa kanila, naglabas ng isang salita, Scram. Ang mga ekspresyon ni Jiang Yi at Kui Zifen ay naging pangit sa isang iglap. Huang Xiaolong, nililigawan mo si kamatayan. Nabaluktot ang mukha ni Jiang Yi sa galit dahil hinihiling mo ito, hindi na kailangang hintayin pa ang bagay na ito na harapin ka ni Kuya Zhou Wanchen, lampoin kita dito at ngayon. Pagkatapos ay inatake niya si Huang Xiaolong nang bigla ang hampas ng palad. Ang lakas ng palad ay umungol sa hangin na nagpapakita ng magkakapatong na malabong mga anino. Si Jiang Yi ay miyembro ng Jiang family ng Green Cloud Island, at ang palm strike na ginagawa niya ay walang iba kundi ang overlapping shadows palm ng kanilang pamilya, hindi totoo ngunit totoo, na ginagawang mahirap para sa kaaway na makilala kung saan nahuhulog ang aktwal na pag-atake ng palad. Gayunpaman, hindi man lang ito nilinga ni Huang Xiaolong, ang kanyang palad ay casual na tumama. Nang mapansin ang walang pakialam na ekspresyon ni Huang Xiaolong na parang nakatingin sa kanya, isang walang awa na kislap ang kumislap sa mga mata ni Jiang Yi habang dinadagdagan niya ang lakas ng Diyos sa kanyang pag-atake. Nagsalubong ang dalawang palad sa himpapawid. Bago pa makita ng sino man ang nangyari, ang mabangis na mukhang Jiang Yi ay biglang napuno ng takot. Sa sumunod na segundo, pinalipad siya pabalik na parang sirang saranggola na humahampas sa isa sa mga halijing bato sa bulwagan at bumagsak sa sahig. Ang mga nakapaligid na disipulo na naghihintay ng magandang palabas ay biglang tumahimik, lalo na si Kui Zifen at iba pang panlabas na mga disipulo ng parehong batch. Kakarehistro lang ni Jiang Yi para sa Submerging Dragon Ranking Battle kanina at malakas na ipinahayag na makukuha niya ang pangalawang pwesto. Ngayon, ang nagpakilalang number 2 persona na ito ay bumubulwak ng dugo mula sa kanyang bibig na parang walang halaga. Bahagyang itinaas ni Huang Xiaolong ang kanyang mga mata sa direksyon ni Kui Zifen. Nang maramdaman ang titig ni Huang Xiaolong sa kanya, si Kui Zifen ay naging sickly green, ang kanyang mga paa ay walang kamalay-malay na umatras habang umiiling-iling ang kanyang ulo at mga kamay. Huang, Kuya Huang, kanina lang, biro lang iyon, nagbibiro lang kami. Pinisil ni Kui Zifen ang isang ngiti na mas pangit pa sa umiiyak na baboy. Malamig na tumikim si Huang Xiaolong, Scram. Nagsusumigaw ako. Masiglang tumango si Kui Zifen sa kabila ng pangit na ekspresyon ng kanyang mukha. Nagmamadali siyang buhatin si Jiang Yi bago tumakas mula sa bulwagan, naglaho ng isang hininga mamaya. Inalis ni Huang Xiaolong sina Kui Zifen at Jiang Yi habang naglalakad siya patungo sa inner hall kung saan matatagpuan ang registration para sa Submerging Dragon Ranking Battle. Pagkatapos ng lahat, ang pagtataas ng labis na kaguluhan dito ay hindi karapat-dapat sa mga kaguluhang darating pagkatapos. Iba ang sitwasyon kanina dahil unang sumalakay si Jiang Yi at ipinagtanggol lamang ni Huang Xiaolong ang kanyang sarili. Ang mga disipulo na nagsisiksikan sa isang bilog sa paligid ni Huang Xiaolong ay nagbukas ng landas para sa kanya, takot sa kanilang mga mukha na parang sasalakayin niya sila ng walang magandang dahilan. Pagdating sa counter, si Huang Xiaolong ay nagpatuloy sa paglalagay ng kanyang pangalan para sa ranking battle, gayunpaman, ang panloob na disipulo na namamahala sa pagpaparehistro ay hindi napigilan ang palihim na sulyap sa kanya. Matapos ibigay ang kanyang pagpaparehistro, umalis si Huang Xiaolong sa Submerging Dragon Hall bago ang serye ng mga masalimuot na tingin bumalik sa kanyang sariling silid. Habang si Huang Xiaolong ay pumasok sa kanyang silid, binuhat ni Kui Zifen si Jiang Yi sa harap ni Zhou Wanchen. Na may kaawa-awa na mukha, si Kui Zifen ay humagulgol, nagdagdag ng suka at asin sa kwento habang ikinwento niya ang nangyari sa lubog na Dragon Hall. Ang kayabangan ni Huang Xiaolong ay mas mataas kaysa sa langit. Nang magparehistro siya para sa Submerging Dragon Ranking Battle, naglakas loob siyang ideklarang matatalo niya si Kuya Zhou at mauuna. Hindi namin kinaya ni Jiang Yi ang kanyang pagmamataas at magalang na pinayuhan siya, ngunit sino ang nakakaalam na sasalakayin niya at sasaktan si Jiang Yi. Naikuyom ni Kui Zifen ang kanyang mga kamao, ang mga mata ay pula sa puot. Kuya Zhou, kailangan mong ipaghiganti kami .
Bagamat alam ni Zhou Wanchen na maraming bagay ang idinagdag sa kwento ni Kui Zifen, hindi maikikailan na si Huang Xiaolong ay labis na nasugatan si Jiang Yi. Huwag kang mag-alala, aayusin ko ang account na ito kay Huang Xiaolong sa ngalan mo. Saad ni Zhou Wanchen, isang matalim na kumikinang na nagniningning sa lalim ng kanyang mga mata. Kami ay nagpapasalamat, Kuya Zhou. Ang mukha ni Kui Zifen ay nagliliwanag sa kaligayahan. Idinagdag ni Zhou Wanchen, hayaan mong si Huang Xiaolong na iyon ay maging proud sa loob ng ilang araw. Pagkalipas ng 5 araw, sa entablado ng labanan, papaluhudin ko siya at yuyuko sa inyong dalawa bilang paghingi ng tawad. Mabilis na ngumiti si Kui Zifen na nagsasabing, sa lakas ni Kuya Zhou, ang pagkatalo kay Huang Xiaolong ay isang maliit na bagay, ang isang daliri ay higit pa sa sapat. Kapag natapos na ang laban sa Rango at si Kuya Zhou ang humawak ng pinakamaluwalhating pwesto sa listahan ng rangkang, tatanggapin ka ng sect chief bilang kanyang personal na disipulo sa mismong lugar. Susundan natin si Kuya Zhou sa hinaharap. Napangiti si Zhou Wanchen sa kanyang mga sinabi, ang mga sumusunod sa akin ay hindi pagmalupitan. 5 araw ang lumipas. Habang papalapit ang oras sa araw ng laban sa Rango, naging masigla ang kapaligiran sa paligid ng sekta. Noong nakaraan, ang mas mataas na echelon ng Barbarian God Sect ay hindi gaanong binibigyang pansin ang labanan sa paglubog ng Dragon Rankang ng mga panlabas na disipulo, ngunit ngayon, dahil kay Zhou Wanchen, ang Sect Chief at mas mataas na echelon ay maglalaan ng oras upang obserbahan ang labanan. Si Huang Xiaolong na nananatili sa kanyang silid sa paglilinang sa huling 5 araw ay tinapos ang kanyang pagsasanay. Pagkatapos ay lumabas siya mula sa kanyang silid, naglalakad patungo sa yugto ng labanan ng Submerging Dragon Rankang. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1005. Ang labanan ng mga higanti. Ang yugto ng labanan ng Submerging Dragon Ranking ay matatagpuan sa tuktok ng Submerging Dragon Peak. Umakyat si Huang Xiaolong sa sarili niyang bilis, hindi mabilis o mabagal, tumagal ng kalahating oras upang maabot ang tuktok. Nang makarating siya sa kanyang destinasyon, ang rurok ay puno na ng mga tao. Huang Xiaolong. Nandito na si Huang Xiaolong. Nang marating ni Huang Xiaolong ang rurok, ang kanyang hitsura ay nagdulot ng kaguluhan sa gitna ng pulutong ng mga disipulo. 5 araw na ang nakararaan, ang insidente kung saan pinalipad niya si Jiang Yi gamit ang isang hampas ng palad ay kumalat sa isang maliit na grupo ng mga disipulo na nagpapataas ng kanyang katanyagan sa panlabas na bilog ng mga disipulo. Huang Xiaolong. Sino itong Huang Xiaolong? Tanong ng isang nalilitong alagad. Kahit na si Huang Xiaolong ay may maliit na reputasyon, marami pa rin mga disipulo ang nakarinig sa kanyang pangalan sa unang pagkakataon. Hindi mo alam kung sino si Huang Xiaolong. Isa siya sa mga bagong panlabas na disipulo na pumapangalawa sa pagtatasa ng recruitment. Ang catch ay, ang kanyang talento ay sapat lamang upang i-condense ang isang nangungunang ranggo na ikawalong Diyos. Marami sa mga disipulo mula sa parehong batch ang nag-claim na siya ay nandaye sa pagtatasa, ngunit ilang araw na ang nakalipas, itong si Huang Xiaolong ay nagkaroon ng kaunting salungatan sa pang-4 na ranggo na si Jiang Yi, na nakakagulat na nagbigay sa yugto ng pagiging perpekto sa huli ika-10 Order High God Realm Jiang Yi na mabigat na pinsala. Sa isang palad lamang strike. Bukas na paliwanag ng isang alagad. Nasugatan ng husto ang isang yugto ng pagiging perpekto sa huling bahagi ng ika-10 Order High God Realm sa pamamagitan lamang ng isang hampas ng palad. Marami pang mga alagad ang napasigaw ng marinig ang sinabi ng taong iyon. Meron pa. Nang matapos ang bagong disciple recruitment, hinamon nitong si Huang Xiaolong si Zhou Wanchen sa Submerging Dragon Ranking Battle, at sinabing matatalo niya si Zhou Wanchen sa isang galaw. Dagdag pa ng iisang alagad. Ano? Gusto niyang talunin si Zhou Wanchen sa isang galaw. Si Huang Xiaolong ba ay tanga o tanga? Si Zhou Wanchen ay may pinakamataas na ranggo na 10 Diyos, ang pinakadakilang henyo ng Zhou family. Ngayong nakapasok na si Zhou Wanchen sa Heavenly God Realm, iniisip ko kung may lakas pa ba itong si Huang Xiaolong na hamanin siya. Kahit gaano siya kalakas, kung hindi pa rin siya naka-advance sa Heavenly God Realm,
malamang napatay na siya bago pa man umabot sa kanya ang pag-atake ni Zhu Wanchen. Kahit na siya ay naging isang makalangit na Diyos, imposible pa rin para sa kanya na labanan si Zhu Wanchen. Ang agwat ng ranggo sa pagitan ng mga Diyos ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao sa pakikipaglaban, lalo na sa parehong larangan ng paglilinang. Tinubukan ng lahat na isulong ang kanilang opinyon. Naglakad si Huang Xiaolong na parang hindi niya narinig ang alinman sa mga salitang ito, mukhang kalmado, hanggang sa marating niya ang yugto ng labanan, at tumingin sa kabilang dulo. May maliit na nakataas na plataporma sa gilid na iyon na may 10 tao na kasalukuyang nakatayo sa itaas. Ang 10 ito ay ang huling 10 disciples ng labanan sa pagranggo ng Dragon Rankan. Nilaibat ng tingin ni Huang Xiaolong ang taong nakatayo sa pinakaharap sa grupo, isang matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki na halos 2 metro ang taas. Siya ang kampyon ng Submerging Dragon Rankan noong nakaraang termino, si Jiang Xing. Ang Jiang Xing na ito ay naging kampyon ng Submerging Dragon Rankan sa loob ng 3 magkakasunod na taon. Bagamat hindi masyadong mataas ang ranggo ng pagka-Diyos na pinag-condense nitong si Jiang Xing, isang mababang grade 9 godhead, siya ay malakas, tinaguri ang pinakamalakas na tao sa Barbarian God Sect sa ibaba ng Heavenly God Realm. Sinasabi na ang Jiang Xing na ito ay pinipigilan ang kanyang lakas, inaantala ang kanyang tagumpay sa Heavenly God Realm para lamang linangin ang isang pamamaraan na tinatawag na Virtue of Unequaled Immortality. Sa katunayan, ang labanan sa pagpapalubog ng Dragon Rankan ay napakasimple. Ang mga disipulong nagparehistro ay aakyat at hamanin ang alinman sa nangungunang 10 huling termino. Hanggat nagtagumpay siya sa hamon, papalitan nila ang kanilang nauna sa Rankan. Sa madaling salita, kung hamanin at talunin ni Huang Xiaolong si Jiang Xing, papalitan niya ito bilang unang may hawak ng titulo. Hindi na kailangang sabihin na pagkatapos talunin ni Huang Xiaolong si Jiang Xing, kailangan niyang tanggapin ang mga hamon mula sa iba pang mga disipulo na mapanatili ang isang walang talo na record hanggang sa katapusan. Habang pinagmamasdan ni Huang Xiaolong si Jiang Xing, isang malakas na boses ang sumigaw, dumating na si Zhu Wanchen. Ang mga tao ay humalo sa pananabik. Tumingin si Huang Xiaolong sa kanyang balikat. Sa di kalayuan, si Zhu Wanchen ay naglalakad sa himpapawid patungo sa lubog na Dragon Peak. Ang gilid ng kanyang roba ay lumipad sa simoy ng hangin, mukhang payapa at kaakit-akit, na nagdagdag ng bahagyang kumpiyansa na arko ng kanyang bibig. Tulad ng inaasahan, si Zhu Wanchen ay nakapasok na sa Heavenly God Realm. Mukhang totoo ang mga alingaw-ngaw. Pinapanood si Zhu Wanchen na naglalakad sa himpapawid patungo sa entablado ng labanan, ang pulutong ng mga disipulo ay sumabog sa isa pang alon ng mga tandang. Ang mga mata ng babaeng panlabas na disipulo ay kahawig ng kumikinang ng mga bituin habang nakatitig sila sa figure ni Zhu Wanchen. Isang kaakit-akit, may tiwala, at hindi makamundo na binata na may magandang background sa pamilya pati na rin ang talento tulad ni Zhu Wanchen ang perpektong kasama sa paglilinang sa mga mata ng mga babaeng disipulong ito. Pagdating sa tuktok, si Zhu Wanchen ay maganda at dahan-dahang bumaba sa lupa. Kuya Zhu. Mula sa karamihan, si Jiang Yi at ilang iba pa ay lumapit kay Zhu Wanchen na may suot na mga ngiti sa kanilang mga mukha habang sila ay tumawag sa pamilyar na paraan. Tumayo si Zhu Wanchen habang nasa likod ang kanyang mga kamay, patayo ang dibdib. Bahagyang tumango ang grupo ni Jiang Yi, tinanong niya, ang Huang Xiaolong na iyon, nandito na ba siya? Nagmamadaling sumagot si Kui Zifen, nandito siya. Pagkatapos ay itinuro niya ang direksyon kung saan nakatayo si Huang Xiaolong. Lumingon si Zhu Wanchen upang tumingin sa direksyon ni Huang Xiaolong, dahilan upang magtama ang kanilang mga tingin sa hangin. Nang makita ang figure ni Huang Xiaolong, ang bibig ni Zhu Wanchen ay nagkurba sa isang kaakit-akit na ngiti habang papalapit siya. Sina Kui Zifen, Jiang Yi, at ang iba pa ay malapit na sumunod sa likod ni Zhu Wanchen. Huminto sa harap ni Huang Xiaolong, mahinahon siyang nagsalita, Huang Xiaolong, halika rito. Lumuhad at humingi ng tawad kay Jiang Yi. Kahit banayad, hindi mapag-aalinlanganan ang utos sa kanyang boses. Sa loob-loob ni Huang Xiaolong ay umiling na walang imek, ito bang si Zhu Wanchen ay nag-iisip na siya na magiging Barbarian God Sect Chief.
Pinigyan ni Huang Xiaolong si Zhou Wanchen ng isang nakikiramay ngunit mapang-asar na tingin, pagkatapos ay lubusang hindi pinansin, ibinalik ang kanyang atensyon sa yugto ng labanan. Napakagaling, Huang Xiaolong. Nais kong bigyan ka ng pagkakataon, ngunit dahil hindi mo alam kung paano pahalagahan ang aking mabuting hangarin, kung gayon hindi ako magpapakita ng awa sa entablado. Pipalayan kita ng tuluyan. Tinastigo ni Zhou Wanchen si Huang Xiaolong, pagkatapos ay umalis siya kasama ang grupo ni Qui Zifen at Jiang Yi. Malamig na tumikim si Huang Xiaolong bilang tugon. Nakita ng mga nakapaligid na disipulo na si Huang Xiaolong ay nangahas na huwag pansinin si Zhou Wanchen at nabigla. Ang ilan ay umiling sa awa, habang ang ilan ay naghagis ng pang-iinsalto at panunuya. Natural, marami ang natutuwa sa kasawian ng iba. Nakatago sa kawalan sa itaas, nasaksihan ng barbarian god sect chief na si Guling ang nangyari at nagtanong kay Elder Huang Xiaoming sa tabi niya, sino ang batang iyon? Ang kanyang tingin ay nagpapahiwatig kay Huang Xiaolong. Nagmamadaling sumagot si Huang Xiaoming, siya ay isang bagong recruit na panlabas na disipulo na pumangalawa sa assessment, pinangalan ng Huang Xiaolong, ngunit ang kanyang talento ay karaniwan lamang. Pagkatapos ng pagtatasa, hinamon niya si Zhou Wanchen na sinasabing matatalo niya siya sa isang galaw. Nanunuya si Grand Elder Lin Shen, isang top rank 8 Godhead Wastrel, pero talagang naglakas loob siyang sabihin na gusto niyang hamanin si Zhou Wanchen sa isang galaw lang. Tunay na hindi alam ng mga mangmang ang kalawakan ng langit. Nang marinig ang paliwanag ni Huang Xiaoming at Lin Shen, ang barbarian god sect chief na si Guling ay umiling din, pakiramdam na si Huang Xiaolong ay masyadong mayabang. Maya-maya, lumabas si Elder Jiang Yan sa entablado bilang tagapangasiwa ng ranggo na labanan. Pagkatapos ng panandaliang pag-aralan ng mga patakaran at ang nangungunang 10 gantimpala, inihayag niya ang simula ng labanan. Kaagad, isang figure ang lumukso ng husto papunta sa entablado ng labanan. Nang makitang mabuti ng lahat ang taong iyon, tuwang-tuwang nagbubulungan ang mga tao. Ang unang taong umakyat ay si Zhou Wanchen. Dahil sa atensyon ng mga tao, itinuro ni Zhou Wanchen ang numero 1 tao sa Submerging Dragon Rankang, si Jiang Xing. Jiang Xing, pakiusap, maliwanagan ako. Nang makitang talagang hinamon ni Zhou Wanchen si Jiang Xing, tumaas ang excitement ng mga tao. Bahagyang kumunat ang mga kilay ni Jiang Xing, ngunit tumalon siya sa entablado ng labanan. Kakasimula pa lang ng labanan at hinamon na ni Zhou Wanchen si Jiang Xing, ito talaga ang labanan ng mga higanti ah. Matatalo kaya ni Zhou Wanchen si Jiang Xing? Si Jiang Xing ay naging kampyon ng Submerging Dragon Ranking Battle sa loob ng 3 magkakasunod na taon. Kahit na siya ay pinarangalan bilang numero 1 tao sa ibaba ng Heavenly God Realm, hindi siya katugma ni Zhou Wanchen. Maaaring hindi iyon ang kaso, sabi ng mga sabi-sabi na si Senior Brother Jiang Xing ay nakatagpo ng isang hindi inaasahang pakikipagsapalaran noong nakaraan, at ang kanyang lakas ay kalaban ngayon ng isang maagang Heavenly God Realm. Kaka-break ni Zhou Wanchen kanina lang, mahirap sabihin kung sino ang may kapangyarihan. Sa ibaba ng entablado, mainit na nag-uusap ang mga alagad. Sa entablado ng labanan, ang momentum ni Jiang Xing at Zhou Wanchen ay patuloy na tumataas, ang kanilang mga damit ay lumilipad ng walang hangin. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1006. Isang strike lang talaga. Biglang kumilos sina Jiang Xing at Zhou Wanchen na tahimik na nagmamasid sa isa't isa. Pareho silang nagpakawala at sa sumunod na segundo ay nagsalpukan ng 2 kamao sa hangin. Napabalikwa si Jiang Xing mula sa pagkakahampas, pasuray-suray sa gilid ng yugto ng labanan, samantalang si Zhou Wanchen ay nakatayong matatag bilang isang bundok. Nang mapanood ito, ang mga tao sa ibaba ay nabigla sa pagkagulat. Si Jiang Xing na hindi pa nakakapasok sa Heavenly God Realm ay talagang hindi kalaban ni Zhou Wanchen. Bagamat ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang maagang First Order Heavenly God Master, si Zhou Wanchen kasama ang kanyang top rank 10 Godhead ay nagtataglay ng pambihirang husay sa pakikipaglaban, tiyak na hindi maaaring pantayan ng isang average na maagang First Order Heavenly God. Great Sun Burning Sky Palm.
Pagkatapos ng pagsuray-suray mula sa unang palitan, muling tumaas ang momentum ni Jiang Xing. Isang pulang apoy ang lumabas mula sa kanyang palad na tumama sa direksyon ni Zhou Wanchen. Iyon ay isang sinaunang Buddhist supreme art na tinatawag na Great Sun Burning Sky Palm, sinasabing kaya nitong sunugin ang lahat sa ilalim ng araw. Si Jiang Zheng's fortuitous encounter ba iyan? Ang pulutong ng mga disipulo ay namangha. Sa loob-loob ni Zhou Wanchen ay nabigla rin siya habang pinapanood si Jiang Xing na nagpapakita ng Great Sun Burning Sky Palm. Golden Light Cutting Palm. Lumipat ang mga kamay ni Zhou Wanchen sa kanyang dibdib at itinulak palabas. Ang lakas ng kanyang palad ay bumuo ng dalawang nagniningning na globo ng liwanag na madaling pinutol ang Great Sun Burning Sky Palm ni Jiang Xing sa 4 na seksyon. Ang mga nagninangas na sparks ay lumabas sa lahat ng dako habang ang palad ay sumabog. Tumalon si Zhou Wanchen sa namamatay na mga baga ng Great Sun Burning Sky Palm, tumpak na dama po ang kanyang mga palad sa katawan ni Jiang Xing. Nang walang anumang pananabik, si Jiang Xing ay natamba, pagkatapos ay gamulong muli sa gilid ng entablado. Napabuntong hininga itong pinanood ng karamihan. Ang magkasunod na 3 taong kampyon ng Submerging Dragon ranking ay natalo. Sa 3 strike. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, isang malakas na hiyawan ang bumungad sa mga disipulo. Zhou Wanchen. Zhou Wanchen. Ang karamihan sa mga panlabas na disipulo ay binibigkas ang pangalan ni Zhou Wanchen, habang ang mga babaeng panlabas na disipulo ay tuwang-tuwa na sumisigaw. Nakikinig sa nakakatuwang alon ng mga sigawan sa paligid niya, tumango si Zhou Wanchen at mahinang ngumiti sa mga disipulo sa ibaba na nagpapakita ng kilos ng isang mataas na eksperto. Nakatago sa kawalan, ang Barbarian Godsect Chief na si Guling ay nagpahayag ng isang mahinang ngiti. Hindi siya binaygo ng Zhou Wanchen na ito na madaling natalo si Jiang Xing. Ang ganitong talento, kapag nalinang niya ang kanilang Barbarian God Technique, tiyak na maipapakita niya ang buong lakas nito. Pagkaraan ng ilang sandali, inihayag ni Elder Jiang Yan ang resulta. Napailing-iling si Jiang Xing pababa ng entablado sa pagkadismaya. Tinabayan ng mga hiyawan at tagay ng mga panlabas na disipulo sa ibaba, naglakad si Zhou Wanchen patungo sa lugar kung saan nakatayo kanina si Jiang Xing. Sa pagitan, sumulyap ang kanyang mga mata kay Huang Xiaolong sa di kalayuan, halata sa kanyang mga tingin ang kasiyahan. Kasunod nito, ang ibang mga alagad ay umakyat sa yugto ng labanan, na hinamon ng iba pang 9 na pwesto. Ang sumunod ay ang magkasunod na round ng 20 dagdag na hamon, karamihan ay nagtatapos sa pagkatalo ng mga naghamon. Maliit na bilang lamang at pinalitan ang mga naunang pangalan sa nangungunang 9. Ngunit walang nangahas na hamanin si Zhou Wanchen. Nakatayo siya sa unang pwesto ng Submerging Dragon ranking, mukhang maaliwalas. Ngunit nang makitang si Huang Xiaolong ay tila walang intensyon na hamanin siya pagkaraan ng mahabang panahon, inis si Zhou Wanchen. Kung hindi siya hinahamon ni Huang Xiaolong ngayon, hindi ba mawawala ng gana ang kanyang mga plano na humingi siya ng tawad habang nakaluhod? Kahit na matalo niya si Huang Xiaolong sa hinaharap, walang kahulugan iyon. Pagkatapos ng labanan ng Submerging Dragon ranking, magpo-promote siya. Bilang isang panloob na alagad, walang maipagmamalaki sa pagkatalo sa isang panlabas na disipulo. Sa maikling panahon, 12 ng mga disipulo ang umangan upang hamanin. Sa ibaba ng entablado, pinanood ni Huang Xiaolong ang mga hamon ng may interes na parang wala siyang balak na umakyat sa entablado. Sa panonood nito, nawalan ng pasensya si Zhou Wanchen, nagsalita sa malamig na boses, Huang Xiaolong, hindi ba't sinabi mo noon na matatalo mo ako sa isang welga sa panahon ng labanan sa Submerging Dragon ranking? Kaya, hindi ka nang ahas na umakyat sa yugto ng labanan. Naging duwag na pagong ka na ba? Ang boses ni Zhou Wanchen ay hindi masyadong malakas ngunit kumalat ito sa 4 na dulo ng yugto ng labanan. Sa isang iglap, ang lahat ng tingin ng mga disipulo ay nahulog sa katawan ni Huang Xiaolong. Tumikim si Huang Xiaolong sa loob-loob, sa wakas ay hindi na siya makakatagal. Gusto niyang makita kung gaano katagal-tatagal si Zhou Wanchen bago siya mawalan ng pasensya. Mukhang hindi na makapaghintay itong si Zhou Wanchen na ipahiya siya sa publiko para talunin siya.
Pagkatapos, tutuperin niya ang kanyang hiling. Bago ang tingin ng mga tao, tumalon si Huang Xiaolong sa entablado ng labanan. Wala pang masabi si Huang Xiaolong, ngunit tumalon na si Zhou Wanchen sa entablado. Sa palagay ko ang Huang Xiaolong na ito ay hindi makakagawa ng kahit isang welga kay Zhou Wanchen. Nakatago sa kawalan kasama ng iba, nanunuya si Grand Elder Lin Shen. Siguro ay maaaring tumagal ng hanggang 3 strike. Ang Barbarian God Sect Chief na si Guling ay same time na nagsabi, maaari niyang talunin si Jiang Yi sa isang welga na nangangahulugang ang kanyang lakas ay malamang na maihahambing sa kay Jiang Xing. Sa entablado ng labanan, pumakbang si Zhou Wanchen ng ilang talampakan pataas kay Huang Xiaolong na may malamig na panunuya sa kanyang mukha. Huang Xiaolong, hindi ko akalain na mayroon ka talagang lakas ng loob na bumangon. Sinabi ko na ngang hindi ako magpapakita sa iyo ng anumang awa, walang kwenta kahit pagsisihan mo ngayon. Tapos ka na ba sa kalokohan mo? Pwede na ba tayong magsimula ngayon? Palihim na sabi ni Huang Xiaolong. Nang marinig ito, ang galit ni Zhou Wanchen ay sumabog, napakabuti. Huang Xiaolong, huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon. Magbibigay ako ng 3 strike sa iyo. Pagkatapos ng 3 hampas, matatalo kita sa isang galaw. Si Huang Xiaolong ay nanatiling hindi nagalaw. Give him a chance. Tapos hindi siya magalang. Ang figure ni Huang Xiaolong ay kumikislap na wala mula sa yugto ng labanan. Nang muli siyang nagpakita, nasa harap na siya ni Zhou Wanchen, nakaalis ang kanyang kamao. Nang mapanood si Huang Xiaolong na biglang sumulpot sa kanyang harapan, ang mukha ni Zhou Wanchen ay humigpit pagkatapos ng maikling sandali ng pagkagulat, ngunit sa ilang segundong ginawa niya upang mag-react, ang kamao ni Huang Xiaolong ay malapit ng damapo sa kanyang dibdib. Dahil sa galit at pagtataka, inilibot ni Zhou Wanchen ang kanyang makalangit na puwersa na sumuntok. Isang mahinang ungol ang umalangaw mula sa yugto ng labanan. Kasunod nito, narinig ng karamihan ang ingay ng mga bali ng buto. Sa susunod na sandali, si Zhou Wanchen ay katulad ng isang lantang sanga na dinala ng isang bagyo, lumilipad at nahulog sa labas ng yugto ng labanan. Ang lupa ay yumanig ng malakas. Nakahiga si Zhou Wanchen sa lupa. Pumutok ang isang braso niya hanggang sa hindi na makilala, nabasag ang buto ng buong braso niya. Ang mga alagad sa paligid ay nakatayong naninigas sa lugar, nakanganga ang kanilang mga bibig. Lalo na ang mga babaeng disipulong iyon, ang kanilang madamdamin na titig mula sa dati ay nauwi sa pagkatulala. Ang iba pang 9 na tao sa Submerging Dragon ranking ay naging tanga din. Nakatago sa kawalan, ang sect chief na si Guling, si Grand Elder Lin Shen, at ang iba pa ay natulala, ang kawalan ng paniniwala ay nakasulat sa kanilang mga mukha. Naging awkward ang atmosphere. Isang buong 5 hanggang 6 na minuto ang lumipas bago bumulong ang isang disipulo sa ibaba ng entablado, isang strike lang talaga. Ito ay hindi maiwasang nagpaalala sa lahat ng mga naunang salita ni Huang Xiaolong na nagsasabing matatalo niya si Zhou Wanchen sa isang suntok. Bago ito, inisip nilang lahat na si Huang Xiaolong ay isang walang muwang na tanga na hindi alam ang kalawakan ng kalangitan, ngunit ngayon. Malaking alon ng pagkabigla ang tumatama sa puso ng lahat sa sandaling ito. Si Zhou Wanchen ay isang henyong cultivator na nag-condense ng top rank 10 Godhead hindi pa banggitin na naka-advance na siya sa Heavenly God Realm, ngunit nagawang talunin siya ni Huang Xiaolong sa isang pag-atake. Pagkatapos, ang kasalukuyang lakas ni Huang Xiaolong ay sa oras na ito, ang nangangasiwa na Elder Jiang Yan ay pinagsabihan si Huang Xiaolong na may galit na bumubulwak mula sa kanyang mga mata, walang galang. Huang Xiaolong, hindi ko pa idineklara ang simula ng laban, pero talagang nakagawa ka ng palihim na pag-atake kay Zhou Wanchen gamit ang ganitong malupit na paraan. May dumating at hulihin si Huang Xiaolong, ikulong siya sa piitan. Nakikita ni Jiang Yan na ang mga laman loob ni Zhou Wanchen ay nabasag mula sa pag-atake ni Huang Xiaolong, habang ang kanyang pagkadyos ay malamang na nakatanggap din ng kaunting pinsala. Kahit na siya ay gumaling, ang mga ugat ng pinsala ay naroon pa rin. Si Zhou Wanchen ay isang henyo na may pinakamataas na ranggo na 10 Diyos.
Iniisip ang maluwalhating sandali na si Zhou Wanchen ay papasok sa sinaunang Diyos Realm, ang pagpatay kay Huang Xiaolong ng 1,000 beses ay masyadong magaan na parusa. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 1007. Low-grade King Rank Godhead. Kautos ni Jiang Yan na hulihin si Huang Xiaolong, maraming disipulo mula sa law enforcement hall ang mabilis na lumukso sa entablado ng labanan. Nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Huang Xiaolong na magsalita, binobomba na nila siya ng mga pag-atake. Napakagandang pagkakataon na makakuha ng merito, natural na hindi nila ito maaaring palampasin. Ang ilang mga alagad na nagpapatupad ng batas ay pawang mga panloob na disipulo. Tatlo sa kanila ay maagang Second Order Heavenly God Realm, habang dalawa ang Peak Plate First Order Heavenly God Realm Cultivation. Sa pagmamasid sa 5 alagad na nagpapatupad ng batas na nagmamadaling hulihin siya, si Huang Xiaolong ay nagpakawala ng malamig na buntong hininga na nagpapalibot sa puwersa ng kanyang banal na Dragon Supreme Godhead. Ang kamao ni Huang Xiaolong ay sumuntok na naghiwalay sa 5 strike sa isang kisap mata. Biglang namula ang 5 alagad ng law enforcement hall nang maramdaman nila ang nakakatakot na lakas ng mga suntok ni Huang Xiaolong. Boom! Tarat-tarat! Isang tunog. Katulad ni Zhou Wanchen dati, silang 5 ay pinaalis sa battle stage sa mas mabilis na bumagsak sa ibaba. Malakas na yumanig ang lupa. Ang lahat ng mga disipulo ay lumayo ng may takot na nakatingin sa figure sa entablado ng labanan ng may pangamba. Kung ginulat ni Huang Xiaolong ang lahat sa pamamagitan ng pagtalo kay Zhou Wanchen sa isang welga, ngayon. Walang mga salita upang ilarawan ang damdamin sa kanilang mga puso. 5 alagad ng law enforcement hall, bukod pa rito, 3 maagang Second Order Heavenly God Realm Cultivator. Si Huang Xiaolong ba itong si Huang Xiaolong ay talagang isang bagong panlabas na disipulo? Sa nakataas na plataforma, si Elder Jiang Yan ay ganoon din ang pagkamangha, hindi paniniwalaan ang nakasulat sa kanyang mukha. Nakatago sa kawalan, nalaglag ang panga ni Guling, Lin Shen, at ng iba pa kaya't ang isang malaking peras ay maaaring mapuno sa loob. Nang makabawi mula sa kanyang pagkagulat, ang ekspresyon ni Jiang Yan ay naging mas pangit. Sa isang kisap mata, nakatayo na siya sa entablado ng labanan, isang malamig na kislap ang bumungad sa kanyang mga mata. Mukhang minamaliit kita, gayunpaman, ang paglaban sa paghuli at pananakit sa mga alagad na nagpapatupad ng batas ay isang krimen na may parusang kamatayan. Sa sinabi nito, ang kanyang mga payat na braso ay gumawa ng isang serye ng mga kakaibang kilos na bumubuo ng isang banal na diagram sa isang kisap mata. Nang makita ang banal na diagram na ito, nanliit ang mga mata ni Huang Xiaolong. Ito ang Barbarian God Sect's Life and Death Destruction Seal. Tanging isang elder o isang taong may mas mataas na posisyon ang pinapayagang linangin ito. Matapos maabot ang perpektong kaharian ng pamamaraan, sa sandaling lumitaw ang selyo, maaari nitong sirain ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Hindi pa banggitin ang katotohanan na, bilang elder ng Barbarian God Sect, ang Jiang Yan na ito ay isang 7th Order Heavenly God Realm Master. Pagkatapos pagsamahin ng Life and Death Destruction Seal, si Jiang Yan ay nagpakawala ng mahinang ungol habang ang kanyang mga palad ay tumutulak. Palabas. Ang Life and Death Destruction Seal ay naglabas ng nakakasilaw na liwanag na bumabalot kay Huang Xiaolong sa isang kisap mata. Habang pinapanood ang Life and Death Destruction Seal na iyon na malapit ng dumaong sa Huang Xiaolong, biglang lumitaw ang isang figure sa hangin. Sa pamamagitan ng isang pagwagayway ng kanyang kamay, madali niyang itinaboy ang makapangyarihang hanay ni Jiang Yan. Nataranta ang lahat. Ang figurang tumulong kay Huang Xiaolong na harangin ang pag-atake ni Jiang Yan ay isang matandang may puting buhok na may mamula-mula na kutis na parang isang sanggol, ang kanyang mga mata ay mahaba at singkit. Iyang mga panlabas na disipulo o ang panloob ng mga disipulo ay hindi alam kung sino ang maputing buhok na matanda, ngunit ang mukha ni Jiang Yan ay agad na namutla, lumuhad sa takot habang magalang na binabati ni Jiang Yan ang ninuno. Ancestor. The Barbarian God Sect's Ancestor.
Ang barbarian god sect ancestor na hindi nagpakita ng ilang libong taon na nasa death seclusion para mag-aral ng sinaunang divine technique ay talagang nagpakita sa kanilang mga mata. Napatulala ang lahat ng kasalukuyang alagad. Sa oras na ito, kumakalat ang mga ripple sa kalawakan. Maliban sa Sect Chief Guling at Grand Elder Lin Shen, lahat ng iba ay lumuhad sa harap ng maputing buhok bilang paggalang at takot, malakas na bumati ang aming pagbati sa ninuno. Si Guling ay yumuko ng mababa bilang pagpupugay. Noon lamang nabawi ng mga nakapaligid na disipulo ang kanilang katinoan, lumuhod. Gayunpaman, sa entablado ng labanan, maliban kay Guling, may isa pang taong nakatayo, si Huang Xiaolong. Nang makita ni Grand Elder Lin Shen na nakatayo pa rin si Huang Xiaolong, marahas niyang sinaway, Huang Xiaolong, sobrang kabastusan. Bakit hindi ka nakaluhod pagkatapos mong makita ang ninuno? Ngunit, taliwas sa pagtatansya ng iba, ang barbarian god sect ancestor na si Lu Zuo ay may magiliw ng ngiti sa kanyang mukha, casual na winuwagayway ang kanyang kamay, ayos lang. It's fine. Napatulala na naman ang lahat. May mga alingaw-ngaw na ang barbarian god sect ancestor ay sobrang malamig at walang awa, kailan pa siya naging napakagaan. Maging ang sect chief na si Guling ay nagulat sa loob. Habang ang lahat ay nalilito pa rin sa kung ano ang nangyayari, ang ancestor Lu Zuo ay ngumisi kay Huang Xiaolong, "Bata, ang iyong pagka-Diyos ay hindi lamang top rank 8 na Diyos, tama ba ako?" Sa katunayan, nakarating na siya sa submerging dragon pit kanina, ngunit itinago niya ang kanyang presensya upang maging si Guling. At hindi siya napansin ng iba. Ang ninuno ay nag-iisa upang linangin ang isang sinaunang banal na pamamaraan, at sa wakas ay nagkaroon ng kaunting tagumpay, kaya naisipan niyang lumabas para huminga at maglakad-lakad. Nang madaanan niya ang lugar na ito, napansin niya na ang labanan ng submerging dragon ranking ay nagaganap at lumapit siya upang manood. Nang makita ni Lu Zhou na natalo ni Huang Xiaolong si Zhou Wanchen na may pinakamataas na ranggo na 10 Diyos sa isang welga, nagulat din siya. Siyempre, maliban sa pagtataka, naisip niya ang aktwal na talento ni Huang Xiaolong. Bagamat narinig niya ang mga disipulo sa ibaba na tinatalakay ang pinakamataas na ranggo na 8 Diyos ni Huang Xiaolong, nahirapan siyang paniwalaan na iyon ang tunay na talento ni Huang Xiaolong. Tiningnan ni Huang Xiaolong ang barbarian god sect ancestor na si Lu Zhou, pagkatapos ay tumango, "Tama, ang aking pagka-Diyos ay isang mababang antas ng king rank na Diyosa. Low-grade king rank godhead." Ano? Isang mababang grade king rank godhead. Si Huang Xiaolong talaga ay may mababang grade king rank godhead, ito. Paano ito? Ang tunog ng nagulat na mga tandang ay tumaas ng 1,000 zang. Kahit ang sect chief na si Guling ay kinilig. Naramdaman ni Grand Elder Lin Shen, Elder Wang Xiaoming, at ng iba pa ang pagkibot ng mga kalamnan sa kanilang mga mukha. Maliban sa pagkabigla, hindi maganda ang hitsura ng mga kutis ni Lin Shen, Wang Xiaoming, at Jiang Yan. Lalo na si Jiang Yan, handa siyang patayin si Huang Xiaolong ngayon lang, na nangangahulugang ganap na saktan si Huang Xiaolong. Kung siya ay tunay na may mababang grade king rank godhead at nahuli ang mata ng ancestor, wala siyang magandang araw sa hinaharap. Bilang elder ng barbarian god sect, natural na naiintindihan niya ang kahalagahan ng gayong talentadong disipulo sa isang sekta. Kahit na si Zhou Wanchen ay may pinakamataas na ranggo na 10 Diyos, isang maliit na ranggo lamang sa ibaba ng ranggo ng hari, ang agwat sa pagitan ng dalawa ay kasing lawak ng langit at lupa. Kung ang isang top rank 8 godhead ay itinuring na basura sa mata ni Zhou Wanchen, kung gayon ang top rank 10 godhead ay walang iba kundi basura sa harap ng isang mababang grade king rank godhead. Sa pagkakataong ito, inilagay ni Ancestor Lu Zuo ang kanyang palad sa braso ni Huang Xiaolong, ipinadala bakas ng God Force ang kanyang katawan upang suriin ang kanyang pagka-Diyos. Ilang sandali pa, lahat ay nagpipigil ng hininga habang naghihintay. Lumaki ang ngiti sa mukha ni Barbarian God Sect Ancestor Lu Zuo, pagkatapos ay tumanggol siya, tunay na isang mababang gradong king rank na Diyosa. Bukod dito, isa ito sa mga mas kakaiba, ang 3 hurno na pagka-Diyos. The Three Furnace Godhead. Isa pang alon ng tandang ang umalingaw-ngaw sa hangin.
Si Jiang Yan na umaasa sa isang hampas ng swerte ay naging mas mapatla matapos marinig ang paninindigan ng ancestor. Ang Three Furnace Godhead ay nakatayo sa tuktok ng mababang ranggo ng hari. Tulad ng pangalan nito, mayroon talagang tatlong Diyos na katulad ng mga paa ng pagan. Ang mga magsasaka na nagtataglay ng ganitong uri ng pagka-Diyos ay hindi lamang sanay sa paglilinang, kundi pati na rin sa alchemy at mga sandata. Si Grand Elder Lin Shen ay ngumiti ng may pagpupugay kay Ancestor Lu Zuo. Congratulations Ancestor, Sect Chief, natanggap ng ating Barbarian God Sect ang ating pinakaunang henyo na may isang King Rank Godhead. Isa itong makalangit na pagpapala sa ating Barbarian God Sect. Congratulations, Ancestor, Sect Chief. This is heavenly blessing to our Barbarian God Sect. Lahat ng mga alagad na naruroon ay sumabog sa malakas na hiyawan. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1008. Tumanggi si Huang Xiaolong. Marahil ay masyadong malakas ang hiyawan ng mga disipulo na pumukaw sa walang malay na si Zhou Wanchen. Nang magkamalay, paulit-ulit na narinig ni Zhou Wanchen ang mga salitang pinagpapala ng langit ang ating Barbarian God Sect. Sa ilang sandali, hindi maintindihan ni Zhou Wanchen ang ibig sabihin ng mga salita, ngunit unti-unting tumalim ang kanyang tingin sa figure ni Huang Xiaolong sa entablado ng labanan. Tumalon siya, kumulog sa galit, Huang Xiaolong, bastard ka, papatayin kita. Sa kanyang opinyon, si Huang Xiaolong ay gumawa ng palihim na pag-atake habang siya ay medyo pabaya, kaya't nahuli siya. Siya, isang henyo na may pinakamataas na ranggo na 10 Diyos, ay talagang pinaalis sa entablado ng labanan ng isang wastrel na may pinakamataas na ranggo na 8 Diyos. Sobra na ang kahihiyan at kahihiyan na naramdaman niya. Naputol ang dagingdong ni Zhou Wanchen sa malalakas na boses. Ang mga nagyayabang disipulo ay biglang tumahimik at tumingin ng kakaiba kay Zhou Wanchen. Susugod na sana siya sa entablado ng labanan at bugbugin si Huang Xiaolong habang tinitiis ang sakit ng kanyang katawan nang biglang tumahol sa kanya ang isang makapangyarihang boses, bastos. Dumagundong ang boses sa isip ni Zhou Wanchen na naging sanhi ng pag-igting ng kanyang mga tainga. Hindi maiwasan ni Zhou Wanchen na tumingin sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo rin sa entablado ng labanan. Bagamat hindi pa niya nakita si Guling, ang emblem ng Golden Barbarian God sa kanyang robe ay isang indikasyon ng kanyang pagkakakilanlan, Sect Chief. Tanging ang Barbarian God emblem sa robe ng Sect Chief ang kulay ginto. Tatakot na si Zhou Wanchen ay gumawa ng karagdagang kalokohan sa harap ni Lu Zuo at Guling na walang alam sa kanilang pagkakakilanlan, sumigaw si Huang Xiaoming, Zhou Wanchen, lumuhad ka sa harap ng ninuno at ng Sect Chief. Ninuno. Sect Chief. Ngayon lang napansin ni Zhou Wanchen na sa tabi ni Huang Xiaolong ay nakatayo ang isang maputi ang buhok. Ito ang kanilang Barbarian God Sect ancestor, si Lu Zuo. Ninuno, Sect Chief. Napaluhod si Zhou Wanchen, walang tigil na nanginginig. Napatingin si Lu Zuo kay Zhou Wanchen. Ano man ang mangyari, si Zhou Wanchen ay mayroon pa ring pinakamataas na ranggo na Diyos, wala siyang iniisip na parusahan siya para dito. Huang Xiaolong, handa ka bang maging disipulo ko? Ibinalik ang atensyon ni Lu Zuo kay Huang Xiaolong, magiliw na nagsasalita. Ang lahat ng kasalukuyang disipulo, pati na si Grand Elder Lin Shen at ang iba pa ay tumingin sa direksyon ni Huang Xiaolong. Sino si Lu Zuo? Siya ang kanilang Barbarian God Sect ancestor na hindi tumanggap ng sino mang disipulo sa loob ng ilang libong taon. Naging disipulo ng ancestor, bukod pa sa kanyang talento, literal na naabot ni Huang Xiaolong ang langit sa isang solong hangganan. Ang tanong ay parang kulog sa ulo ni Zhou Wanchen, nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Huang Xiaolong. Hindi pwede ito. Ano ang nangyayari? Gusto talaga ng ninuno na kunin ang basurang ito bilang kanyang personal na disipulo. Dahan-dahang hinaplos ng kamay ni Lu Zuo ang kanyang puting balbas na may malabong ngiti sa kanyang mukha habang nakatingin kay Huang Xiaolong, naghihintay na lumuhad siya at batiin siya bilang guro. Habang ang lahat ay handang magtaya ng kanilang buhay na susang-ayon si Huang Xiaolong, umiling siya, sinabing, wala akong intensyon sa ngayon.
Ano? Bumagsak ang mga eyeball sa lupa sa takot sa sagot ni Huang Xiaolong. Tumanggi talaga si Huang Xiaolong. Ang sect chief na si Guling, si Grand Elder Lin Shen, at ang iba pa ay masyadong nabigla upang mag-react. Tumigil ang kamay ni Lu Zuo. Huang Xiaolong, ikaw. Pinandilatan ni Guling si Huang Xiaolong. Wala lang. Kalmadong iwinagayway ni Lu Zuo ang kanyang kamay, pinatigil si Guling bago bumaling kay Huang Xiaolong. Sige, hanapin mo ako kapag mayroon ka ng ganitong intensyon. Nang marinig ito, lalong tumindi ang mga titig na inggit. Ang kahulugan ng ninuno ay malinaw sa araw, si Huang Xiaolong ay maaaring tanggapin bilang kanyang disipulo anumang oras. Maging ang ilang elder at grand elder ay hindi maiwasang mainggit sa kanyang kapalaran. Sige, ipagpatuloy ang labanan sa Submerging Dragon Rankang, babalik ako. Sabi ni Lu Zuo sa lahat bago naglaho sa isang kisap mata. Pinalis ang ninuno. Tiguling, Lin Shen, at lahat ng mga disipulo ay sumigaw habang pinaalis nila si Lu Zuo. Tila komplikado ang ekspresyon ni Guling habang tinitingnan niya si Huang Xiaolong, pagkatapos ay bumagsak ang kanyang tingin kay Jiang Yan, patuloy kang nangangasiwa, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na dapat magkaroon ng anumang pagkakamali. Kung hindi, alam mo ang kahihinatnan. Kahit na hindi ito hayagang binanggit ni Guling, malinaw na hindi siya nasisiyahan sa paraan ng paghawak ni Jiang Yan sa labanan ni Huang Xiaolong at Zhou Wanchen. Walang ganong bagay bilang palihim na pag-atake sa entablado ng labanan, ngunit ginamit ni Jiang Yan ang pailay na dahilan na ito bilang dahilan upang makulong si Huang Xiaolong kahit na muntik na siyang patayin sa proseso. Kung hindi dahil sa napapanahong pagpapakita ng ninuno, maiisip ng isa ang mapangwasak na kahihinatnan. Nanginig ang puso ni Jiang Yan, ngunit magalang na tumugon, magtiwala ka, sect chief. Ngayong natukoy na si Huang Xiaolong ay may mababang grade king rank godhead, bigyan siya ng 10,000 beses ng lakas ng loob at hindi pa rin siya maglalakas loob na gumawa ng anuman kay Huang Xiaolong. Matapos sabihin ni Guling kung ano ang gusto niya, umalis din siya sa isang kisap mata, ngunit hindi bago inutusan si Grand Elder Lin Shen na iulat ang mga resulta sa kanya pagkatapos ng laban sa Rankang. Nagpatuloy ang labanan sa Submerging Dragon Rankang matapos paalisan ng lahat si Guling. Sa pagitan, sapat na ang narinig ni Zhou Wanchen mula sa mga bulong ng mga nakapaligid na disipulo upang malaman na si Huang Xiaolong ay talagang nagtataglay ng mababang grade ong king rank godhead. Imposible. Hindi ako naniniwala. Pulong ni Zhou Wanchen sa kanyang sarili, walang humpay na umiling-iling, dahilan para lumaki ang kanyang mga mata. Napansin ng mga nakapaligid na disipulo ang kanyang pag-uugali, ngunit walang lumapit sa kanya upang makipag-usap sa kanya. Maging sina Kui Zifen, Jiang Yi, at ang karaniwang mga mukha ay nanatiling malayo. Si Kui Zifen at Jiang Yi ngayon ay napuno ng pangamba at kaba kapag naaalala ang kanilang saloobin kay Huang Xiaolong noong nakaraan, ang kanilang mga mukha ay pumuti. Makalipas ang ilang oras, natapos na ang Submerging Dragon Rankang ng terminong ito. Nang walang anumang suspense, nanatili si Huang Xiaolong sa unang posisyon. At nasa pangalawang pwesto ang dating kampyon, si Jiang Xing. Bagamat siya ay natalo ni Zhou Wanchen, hindi ito naging hadlang sa kanya na hamanin ang iba sa nangungunang 10, kaya nasungkit ang pangalawang pwesto. Para naman kay Zhou Wanchen, dahil sa kanyang mabigat na pinsala, hindi man lang siya nakapasok sa top 10 na nagpabuntong hininga sa loob ng mga disipulo ng Barbarian God Sect. Pagkatapos ng mga laban sa entablado ay dumating ang seremonya ng pabuya. Habang kinukuha ni Huang Xiaolong ang unang gantimpala mula sa kanyang mga kamay, mamuka at sumara ang bibig ni Jiang Yan na tila may sasabihin ngunit hindi alam kung paano. Tahimik lang siyang napabuntong hininga sa kanyang puso habang tinitingnan ang malamig na ekspresyon ni Huang Xiaolong. Pumunta si Grand Elder Lin Shen upang iulat ang mga resulta kay Sect Chief Guling nang matapos ang seremonya ng mga gantimpala. Sa pakikinig sa ulat, walang pagbabago sa mukha ni Guling, ngunit ang kanyang mga salita ay parang isang welga kay Lin Shen, gusto kong malaman ang buong detalye sa pagtatasa ng disciple recruitment. Lumukso ang puso ni Lin Shen dahil siya ang nagpasya na i-relegate si Huang Xiaolong mula sa unang pwesto patungo sa pangalawa.
Samantalang si Zhu Wanchen na siyang aktwal na pangalawang pwesto ay naging numero 1. Nag-alinlangan si Lin Shen, ngunit tapat pa rin siyang nagulat. Sinabi kay Guling na si Huang Xiaolong talaga ang unang nagwagi at nagpasya siyang mag-isa na ilipat si Zhu Wanchen sa unang pwesto. Sa oras na iyon, si Huang Xiaolong ay dapat na may pinakamataas na ranggo na 8 Diyos, kaya nagpasya akong gawin ito bilang pagsasaalang-alang sa reputasyon ng sekta. Maingat na paliwanag ni Lin Shen. Kalmado pa rin ang ekspresyon ni Guling, walang makapagsasabi kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Dahil si Huang Xiaolong ay inilipat sa pangalawang lugar, bakit ang kanyang cultivation room ay itinulak pabalik sa numero 14? Ngumisi si Lin Shen, nag-aalangan na nagpapaliwanag, Sec Chief, ito, hindi ko talaga alam. Malamang sina Huang Xiaoming at Jiang Yan ang nagayos nito ng mag-isa. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1009. Soaring Sky Peak. Naglabas si Guling ng malamig na haram, at bagaman hindi ito malakas, ang buong bulwagan ay tila nahulog sa isang walang hanggang nagyayalong kailaliman. Isang manipis na pawis ang tumulo sa noo ni Lin Shen. Narinig ko rin na ang mga outer sect disciples ay nagkakalat ng chismis na si Huang Xiaolong ay nakakuha ng pangalawang pwesto dahil siya ay nanloko. Idinagdag ni Guling. Nagsimulang tumulo ang pawis sa noo ni Lin Shen. Natural na alam niya ang mga chismis na kumakalat sa labas dahil ito ay isang bagay na pinahintulutan niya. Ang bulwagan ay naging sobrang tahimik at narinig ang isang karayom na nahulog sa lupa. Pagkatapos ng ilang minuto ng matinding katahimikan, muling nagsalita si Guling, kunin mo ang iyong allowance para sa buwang ito ay ibibigay kay Huang Xiaolong bilang kabayaran. Ganoon din kay Huang Xiaoming, Jiang Yan, at sa iba pang elder na may kaugnayan sa bagay na ito. Tinadya ni Guling na huminto bago nagtanong, may reklamo ka ba? Ang subordinate na ito ay walang reklamo, wala. Lihim na gaman ang loob ni Lin Shen, tinatango ang kanyang puso bilang pagsang-ayon. Ang lahat ng mga disipulo ng Barbarian God Sect, kabilang ang mga elder at grand elder, ay binigyan ng buwan ng allowance, na tumatanggap ng isang tiyak na halaga ng mga divine pill, shenbi, at herbs. Ikaw, Huang Xiaoming, at lahat ng iba pa ay personal na ipapadala ito kay Huang Xiaolong. Sabi ni Guling. Oo, Sect Chief. Maglalakas loob pa ba si Lin Shen na magsabi ng kahit ano? Tilichit asterisk S. Isang figure ang lumilipad na parang naguguluhan palayo sa Barbarian God Sect na nakatago sa ilalim ng masukal na kagubatan. Ang figurang ito ay walang iba kundi ang Lin Family Fourth Lord, si Lin Chaochun. Kumalat na ang balita tungkol sa pagkapanalo ni Huang Xiaolong sa unang pwesto sa Submerging Dragon Ranking. Nang marinig ni Lin Chaochun ang balita, nabalisa siya sa pagkabalisa. Tinubukan niyang makipag-ugnayan sa kanyang pinsan na si Chen Jinji, ngunit walang sumagot na naging sanhi ng kanyang takot at pagkabalisa. Nang walang sabi-sabi sa kanyang anak, tumakbo si Lin Chaochun palayo, sinusubukang ilagay ang distansya sa pagitan niya at sa bulubundukin ng Barbarian God Sect. Ang mas malayo mas mabuti. Matapos ang isang pagsabog ng paglipad ng kasing bilis ng kanyang makakaya, huminto si Lin Chaochun para habulin ang kanyang hininga, nakasandal ang kanyang likod sa puno sa kanyang likuran. Basang-basa ng malamig na pawis ang manggas na pinunasan niya sa kanyang noo. Fourth Lord Lin, saan ka pupunta? Dapat ba kitang ipadala doon? Sa oras na ito, isang malamig na boses ang narinig. Nang marinig ang pamilyar na boses na ito, tuluyang natigilan si Lin Chaochun, ang kanyang mukha ay pumuti dahil sa kawalan ng pag-asa habang nakatingin sa taong lumitaw sa kanyang harapan ng wala saan. Hindi niya inaasahan na makakahabol si Huang Xiaolong ng ganoon kaga. Huang Xiaolong. Nagtatatalo ng mga ngipin ni Lin Chaochun habang sinusubukan niyang magsalita. Dahan-dahang lumapit si Huang Xiaolong na may nakakunot noong ekspresyon. Matapos ang seremonya ng mga gantimpala, hindi na bumalik si Huang Xiaolong sa kanyang cultivation room dahil kailangan muna niyang harapin si Lin Chaochun.
Ayon sa mga alaala ni Chen Jinji sa pinagtataguan ni Lin Chaochun, sinundan niya ang kanyang mga landas hanggang dito. Huang Xiaolong, huwag mo akong patayin. Nakakuha ako ng mapa ng kayamanan ng sekta, maibibigay ko ito sa iyo. Nag-aalalang sabi ni Lin Chaochun, ngunit bago pa siya makatapos, isang pwersa ang humila sa kanya patungo kay Huang Xiaolong. Isang kulay purple na simbolo ang lumipad mula sa mga mata ni Huang Xiaolong, na pumasok sa isip ni Lin Chaochun sa gitna ng kanyang mga kilay. Maya-maya pa, natapos na ang pag-uusig ng kaluluwa. Hindi nagabala si Huang Xiaolong na kolektahin ang pagkadyos ni Lin Chaochun, sinunog ang mga huling bakas niya gamit ang isang kisap mata ng banal na apoy. Tekta ng Genyo. Si Huang Xiaolong ay nagsalita ng isang pangalan sa ilalim ng kanyang hininga. Mula sa mga alaala ni Lin Chaochun, nakahanap na siya ng mapa ng kayamanan ilang taon na ang nakalipas na kabilang sa isang sekta sa Green Cloud Island. Ang Genyo sect na ito ay isa sa malalaking sekta ng Islam mahigit 100,000 taon na ang nakalilipas, ngunit nawasak ng Great Whale sect ilang libong taon na ang nakalilipas. Para sa isang sekta na umiral ng kasing tagal ng Genyo sect, maiisip ng isang tao ang yaman na kanilang naipon sa kanilang kabangyaman. Gayunpaman, si Lin Chaochun ay walang treasure map sa kanya, nakatago ito sa likod ng isa sa mga brick sa isang secret chamber sa ibaba ng Lin family fort. Sa isang kisap mata, umalis na si Huang Xiaolong. Siya ay gagawa ng paglalakbay sa Lin family fort sa malapit na hinaharap. Hindi sinabi ni Lin Chaochun kahit kanino ang tungkol sa treasure map na natagpuan niya, na kinabibilangan ng kanyang anak na si Lin Sheng. Sa makatuwid, hindi nag-alala si Huang Xiaolong na ang mapa ng kayamanan ay maaga ng iba. Makalipas ang kalahating araw, bumalik si Huang Xiaolong sa kanyang cultivation room sa Submerging Dragon Peak. Naka-cross-leg sa malamig na jade bed, kinuha niya ang mga reward na natanggap niya para sa unang ranking sa Submerging Dragon Ranking Battle. Kabilang sa mga ito ang 110 milyong taong gulang na Flaming Dragon Fruits. Maliban sa daang Flaming Dragon Fruits, mayroon ding 100 Dragon Cloud Pills na pinino ng high-level Heavenly God Realm Master at 1 milyong Shenbi. Sa pagtingin sa 1 milyong Shenbi, isang ideya ang pumasok sa isip ni Huang Xiaolong. Magagawa ko bang paikliin ang dalisay na espiritual na enerhiya dito sa mga banal na bato ngayon? Hindi niya ito sinubukan mula nang makapasok sa Heavenly God Realm. Nagpasya siyang subukan ito at itinuro ang daliri sa harap niya. Kaagad, isang halo ng purong espiritual na enerhiya ang hinugot ni Huang Xiaolong mula sa kawalan, namuo at naging banal na bato, at sunod-sunod na bumagsak sa sahig. Gayunpaman, sa pagtingin sa mga bumabagsak na banal na bato, umiling si Huang Xiaolong. Ang espiritual na enerhiyang taglay nila ay karaniwan lamang. Kung mamarkahan ayon sa pamantayan ng Divine World, ang mga banal na batong ito ay halos hindi matatanggap bilang Grade 1. Grade 1 Divine Stones ang pinakamababang grado. Habang tumataas ang kalidad, magkakaroon ng Grade 2, Grade 3, at iba pa. Sinabi na sa itaas ng Grade 10 ay ang kaguluhan ng mga banal na bato. Ang 100 Grade 1 na mga banal na bato ay maaari lamang ipalit sa isang Shenbi. Mabilis na nagkalkula si Huang Xiaolong. Sa kanyang kasalukuyang bilis, nakakapag-condense siya ng higit sa 10,000 Grade 1 na mga banal na bato sa isang araw, nakatumbas ng 100 plus Shenbi lamang. Ang 100 bagay na Shenbi ay isang malaking halaga para sa mga puwersa tulad ng Tai Family at Lin Family Forts, ngunit para kay Huang Xiaolong, ang halagang iyon ay isang patak sa balde. Ayon sa bilis ng pagdadalisay ng kanyang 3 kataas-taasang Diyos, ang kakaunting halaga ng mga pildores o mga halamang gamot na mabibili niya sa 100 Shenbi ay katulad ng isang maliit na batis na dumadaloy sa malawak na dagat na walang pagkakaiba. Sa kabutihang palad, mayroon pa ring 1 milyong Shenbi na gantimpala, sapat na para sa kanya sa loob ng ilang buwan. Pagkatapos nito, pupunta siya sa Lin Family Fort para kunin ang mapa ng kayamanan ng Genyo sect. Ang totoo, ayaw ni Huang Xiaolong na maging disipulo ng ancestor dahil ang Barbarian God sect at ang Green Cloud Island ay pansamantalang hinto para sa kanya. Pagkatapos niyang pumunta sa Fortune Mainland para lumahok sa All Islands Great War, hindi na siya babalik dito. Isa ito sa mga dahilan kung bakit mas pinili niyang huwag masyadong magkabit ng mga string.
Hindi banggitin ng maraming mga kaaway na mayroon siya, hindi niya nais na ang Barbarian God Sect ay maging isa sa kanyang mga kahinaan. Inalis ang mga kaisipang ito sa kanyang isipan, nilunok niya ang lahat ng daang Dragon Cloud Pills ng sabay-sabay at nakatuon sa paglilinang. Sa loob ng maikling 6 na araw, lahat ng Dragon Cloud Pills ay napino at naabsorb. Kasunod nito ay ang daang Flaming Dragon Fruits. Damaloy ang oras. Sa isang kisap mata, kalahating buwan na ang lumipas. Nang ganap na napino ni Huang Xiaolong ang Flaming Dragon Fruits, ang kanyang cultivation ay umabot sa unang bahagi ng Second Order Heavenly God Realm. Nanatili si Huang Xiaolong sa kanyang silid sa loob ng isa pang buwan, naglilinang upang patatagin ang kanyang bagong pag-unlad bago lumabas sa kanyang silid at tumungo sa Soaring Sky Peak na hindi kalayuan sa Submerging Dragon Peak. Ang Soaring Sky Peak ay ang lugar kung saan ang isang panlabas na disipulo ay na-promote sa isang panloob na disipulo. Ayon sa mga alituntunin ng Barbarian God Sect, habang ang cultivation ni Huang Xiaolong ay pumasok sa Heavenly God Realm, siya ay kwalipikado na ma-promote sa isang panloob na disipulo. Kapag naging inner disciple na siya, maaari na siyang magkaroon ng sariling cultivation mansion, at higit sa lahat, makapasok siya sa library ng Barbarian God Sect. Bilang isa sa nangungunang 3 sekta sa Green Cloud Island na may higit sa 1,000,000 taong pamana, ang koleksyon ng library nito ay hindi isang lugar na maaaring ihambing sa Thai Family Fort. Dito, maaaring magkaroon ng mas mahusay na pag-unawa si Huang Xiaolong sa Fortune Mainland, pati na rin ang pangkalahatang sitwasyon sa Vientiane World Surface. Pagkatapos ng 2 oras na paglipad, dumating si Huang Xiaolong sa Soaring Sky Peak. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1010. Ang Sanctity of Order Mansion. Nang marating ni Huang Xiaolong ang Soaring Sky Hall, halos hindi na nagsimulang lumiwanag ang kalangitan. Sa madaling araw na ito, walang gaanong mga disipulo ang papunta sa bulwagan. Nang siya ay papasok na sa bulwagan, ang 2 panloob na disipulo na nagbabantay sa pasukan ay hamarang sa daanan ni Huang Xiaolong. Tumigil ka sa kinatatayuan mo. Hindi mo ba alam na ito ang Soaring Sky Hall? Ito ba ay isang lugar kung saan maaaring makapasok ang isang panlabas na sekta na tulad mo? Ang panloob na disipulo na nagngangalang Wang Hong ay bumuwelte kay Huang Xiaolong, matayog na dinaig si Huang Xiaolong. Pinagmasdan ni Huang Xiaolong si Wang Hong sabay sagot, alam ko. Alam ko rin na ito ang lugar kung saan pinupuntahan ng mga panlabas na disipulo para sa kanilang promosyon sa isang panloob na disipulo. Bahagyang nagulat si Wang Hong sa sagot ni Huang Xiaolong. Ipinakita niya ang pagpapalaki sa kanya bago tumawa, kaya ang junior brother na ito ay narito upang ma-promote sa inner disciple, ngunit si junior brother ay hindi pa rin isang inner disciple. Ang mga panlabas na disipulo na gustong pumasok sa Soaring Sky Hall ay kailangang magbayad ng 1,000 shenbi. Siyempre, iyon ay isang tahasang kasinungalingan. Gayunpaman, ang mga panlabas na disipulo tulad ni Huang Xiaolong nakakasulong lang sa Heavenly God Realm ay maaari lamang lunukan ang kanilang galit upang maiwasang masaktan ang mas matatandang panloob ng mga disipulo kahit alam na ang Soaring Sky Hall ay walang ganoong mga patakaran. Kaya naman, karamihan sa mga panlabas na alagad ay pipiliin na magbayad. Humisi si Huang Xiaolong, ganun ba? At kung hindi ako magbabayad? Ang panloob na disipulong ito ay talagang nangahas na mangolekta ng bayad dito, ngunit mali ang napili niyang target ngayon. Bumagsak ang ekspresyon ni Wang Hong sa tugon ni Huang Xiaolong, ayaw mong magbayad. Posible rin iyon. Papasukin kita sa Soaring Sky Hall kung makakatayo ka pa pagkatapos makatanggap ng suntok mula sa akin. Nakatagpo na rin siya ng mga disipulo tulad ni Huang Xiaolong dati na tumangging magbayad. Ang ganitong uri ng mga taong walang ulo, hahayaan niya lang silang magdusa ng kaunti at sila ay mananangis upang ubusin ang lahat ng pera. Masyadong kusang loob. Nang hindi naghihintay ng tugon ni Huang Xiaolong, umatake na si Wang Hong. Ang lakas ng kanyang kamao ay sumugod na parang mga alon ng apoy, nakakapanghina at makapangyarihan. Ginamit ni Wang Hong ang Barbarian God Sect Waves of Fire Fist. Ang cultivation ni Wang Hong ay nasa unang bahagi ng Second Order Heavenly God Realm.
Ang sino mang kaka-advance pa lang sa First Order Heavenly God Realm ay mahihiga sa loob ng ilang buwan kung sila ay tinamaan ng pag-ataking ito. Habang iniisip ni Wang Hong na ipapalipad niya ang panlabas na disipulong ito, inabot ni Huang Xiaolong ang kamay, hawak ang kamao ni Wang Hong sa hangin. Pagkatapos, may paikot-ikot, isang nakakadugong hiyawan ang narinig. Nabaluktot ang buong kanang braso ni Wang Hong. Bahagyang inalog-alog ni Huang Xiaolong ang kanyang braso at si Wang Hong ay itinapon sa hangin, hamampas sa isa sa mga halijing bato sa bulwagan. Aking braso, braso ko. Napasigaw si Wang Hong sa sakit, gulat na gulat kahit na maput niyang tinitigan si Huang Xiaolong, ang kanyang mga mata ay namumula sa labis na pagnanasa sa dugo. Bastos ka, sino ka? Naglakas loob kang saktan ako, miyembro ako ng Sky Dragon League, patay ka, sinasabi ko sa iyo. Patay. Ang Sky Dragon League na naman. Napakunot noo si Huang Xiaolong sa pangalan. Bagamat hindi pa nagtagal mula nang pumasok siya sa Barbarian God Sect, narinig na niya ang pangalang Sky Dragon League na madalas na binabanggit ng parehong panloob at panlabas ng mga disipulo. Ang Sky Dragon League na ito ay itinatag ng kasalukuyang punong disipulo ng Barbarian God Sect, si Chen Hao. Ang liga ay may 3 hanggang 4,000 miyembro ng panloob na disipulo at kahit ilang pangunahing disipulo ay inanyayahan. Pagkatapos mismong makapasok sa Heavenly God Realm, si Zhu Wanchen ay inanyayahan din na sumali sa Sky Dragon League na ito. O, isang miyembro ng Sky Dragon League. Humisi si Huang Xiaolong, pagkatapos ay naglakad papasok sa Soaring Sky Hall nang walang ibang sulyap kay Wang Hong. Sa oras na ito na dumagundong ang mga yabag patungo sa pasukan ng papasok na sana si Huang Xiaolong. Maliwanag, ang labanan ay nakaalerto sa atensyon ng ilang mga disipulo. Ang unang grupo na dumating ay ilang mga disipulo na nakasuot ng mga balabal sa bulwagan ng pagpapatupad ng batas. Nang makita ni Wang Hong ang mga disipulong ito, lumiwanag ang kanyang mga mata, sumisigaw ng malakas, "Kaoyang, napakabuti at nandito kayo." Ang brat na ito ay nagsisikap na pumasok sa Soaring Sky Hall at sinaktan ako ng husto, huwag mo siyang hayaang makatakas. Ang ilang mga alagad ng Law Enforcement Hall ay natigilan, pagkatapos ay lumingon upang tumingin sa direksyon ni Huang Xiaolong. Nang makita nila kung sino ang tinutukoy ni Wang Hong, ang lahat ng kanilang mga ekspresyon ay humigpit, sabay-sabay na nagsalita, "Huang Xiaolong." Ang ilang alagad ng Law Enforcement Hall na ito ay ang mismong mga nagmamadaling hulihin si Huang Xiaolong sa panahon ng Submerging Dragon Ranking Battle sa ilalim ng Elder. Utos ni Jiang Yan, ngunit pinalis siya sa entablado ng isang suntok. Si Huang Xiaolong ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanila, kaya lahat sila ay nakilala siya sa isang sulyap. Nang marinig ang sigaw ng ilang alagad ng Law Enforcement Hall, namutla sa takot si Wang Hong. Umangat ang kanyang ulo, nakatingin kay Huang Xiaolong. Itong lalaking itim ang buhok ay si Huang Xiaolong iyon. Ang resulta ng Submerging Dragon Ranking Battle ay kumalat sa buong sekta, kaya alam ng lahat ang pangalan ni Huang Xiaolong. Isang henyong disipulo na may mababang grade King rank Godhead na tinalo ang 5 Heavenly God Realm Law Enforcement Hall disciples sa isang suntok kahit na tumanggi na maging personal na disipulo ng ancestor sa publiko. Ang alinman sa mga bagay na ito ay sapat na nakakagulat sa sinuman. Hindi pinansin ni Huang Xiaolong ang ilang alagad ng Law Enforcement Hall, sa halip ay tumingin kay Wang Hong na may panunuya sa mukha, "Kailangan ko pa bang magbayad ng 1,000 Shenbi para makapasok sa Soaring Sky Hall?" Pagkarinig nito, paanong hindi maintindihan ng ilang alagad ng Law Enforcement Hall ang nangyari. Umaasa sa katotohanan na siya ay bahagi ng Sky Dragon League at na ang kanyang guro ay isang elder, itong Wang Hong ay may nambubuli sa mga panlabas na disipulo na kakapasok lang sa Heavenly God Realm sa loob ng maraming taon, na pinipilit silang magbayad ng 1,000 Shenbi para makapasok. Ang Soaring Sky Hall. Ang mukha ni Wang Hong ay naging pangit, ngunit pinilit niyang ngumiti kay Huang Xiaolong, umiling-iling, "Kaya, si Senior Brother Huang, kung alam kong ikaw iyon, hindi pa rin ako mangangahas na mangolekta ng pera kay Senior Brother Huang na binigyan ng 100 ulit na lakas ng loob." Ang mga salitang ito ay ang katotohanan. Ang malamig na tingin ni Huang Xiaolong ay dumaan kay Wang Hong sa huling pagkakataon bago pumasok sa Soaring Sky Hall.
Ang mukha ni Wang Hong ay naging pangit, ngunit pinilit niyang ngumiti kay Huang Xiaolong, umiling-iling, kaya, si Senior Brother Wang, kung alam kong ikaw iyon, hindi pa rin ako mangangahas na mangolekta ng pera kay Senior Brother Wang na binigyan ng 100 ulit na lakas ng loob. Ang mga salitang ito ay ang katotohanan. Ang malamig na tingin ni Huang Xiaolong ay dumaan kay Wang Hong sa huling pagkakataon bago pumasok sa Soaring Sky Hall. Pagdating sa panloob na bulwagan kung saan ang mga panlabas na disipulo ay na-promote sa panloob na disipulo, inihayag niya ang kanyang Heavenly God Realm Cultivation at madaling nakapasa sa assessment. Matapos kolektahin ang kanyang panloob na Disciple Robe at Jade Token, umalis si Huang Xiaolong sa Inner Hall. Paglabas niya, wala na si Wang Hong at ang grupo ng mga alagad na nagpapatupad ng batas sa pasukan. Mula sa Soaring Sky Peak, nagtungo si Huang Xiaolong sa Stone Lion Peak na hindi kalayuan. Ang Stone Lion Peak, Nine Crow Peak, Beckoning Distance Peak, at 12 iba pang mga bundok ay mayroong hindi bababa sa 50,000 independenteng cultivation mansion na partikular na itinayo para sa mga panloob na disipulo ng Barbarian God Sect. Matapos maipasa ni Huang Xiaolong ang Inner Disciple Assessment, inayos ng Elder in Charge ang isang cultivation mansion para sa kanya sa Stone Lion Peak. Pagkalipas ng 2 oras, dumating si Huang Xiaolong sa Stone Lion Peak at madaling natagpuan ang kanyang cultivation mansion. Kinuha niya ang kanyang bagong Inner Disciple Identity Token para i-deactivate ang Restriction Array at pumasok. Pagkatapos ay tinanggap siya ng isang pagsabog ng mayamang espiritual na enerhiya. Pagkatapos ng maikling paglilibot sa bagong cultivation mansion, lubos na nasiyahan si Huang Xiaolong. Maliban sa isang nakatalagang cultivation room, mayroong isang peel refining chamber, isang study, at kahit ilang daang metro kwadrado ng hardin na lugar kung saan maaari siyang magtanim ng ilang mga halamang gamot. Mayroong isang hanay ng pagtitipon ng espiritual na enerhiya sa gitna ng Sanctity of Order Mansion. Bukod dito, ang hanay na ito ay gumamit ng hindi bababa sa grade 3 na mga banal na bato, marahil kahit na grade 4. Si Huang Xiaolong ay hindi nagmamadaling magtanim habang dinadala siya ng kanyang mga paa sa pag-aaral. Maliit lang ang kwartong ito ngunit maluwag. Sa loob nito ay isang bookshelf na gawa sa banal na kahoy na may hawak na mga 2 hanggang 300 libro. Si Huang Xiaolong ay random na pumili ng isa at binuklat ang mga pahina. Ito ay isang rango ng 2 banal na sining ng labanan, isang pamamaraan na tinatawag na lightning flick. Ibinalik ni Huang Xiaolong ang libro at pumili ng isa pa, ngunit dahil nakita niyang isa itong mababang antas ng battle art, hindi niya maiwasang madismaya. Mukhang kailangan niyang pumunta sa library kung gusto niyang matuto ng anumang mga high-level na diskarte. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.